Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1261-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Susmariosep. Hindi kaya kahit ang soul suppressing pearl ay hindi rin katapat ng death soul tree na ito? Bakit wala man lang itong reaksyon? Kahit na nagyelo ang banal na kaluluwa ni Mateo, hindi pa rin tuluyang nawala ang kanyang kakayahang mag-isip. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay ang soul suppressing pearl. Ngunit ang soul suppressing pearl ay hindi man lang tumugon. Ito ang nagpabalisa sa kanya ng husto. Ang banal na kaluluwa ni Mateo ay unti-unting hinugot palabas ng katawan. Ang mga mata ng uwak ay parang isang walang hanggang kalaliman kung saan walang tigil na nahulog si Mateo. Bigla na lang, nagkaroon muli ng bakas ng pag-alon ang soul suppressing pearl. Ang banal na kaluluwa ni Mateo na kakalabas lang sa kalahati ng katawan ay muling naatros. Anong nangyayari? Gulat na sabi ng uwak. Hindi pa nabibigo ang galaw niyang ito noon. Kahit ang mga powerhouse ng deity realm, hanggat nakatitig sila sa kanyang mga mata, hindi rin nila kayang alisin ang kapalaran ng pagsipsip ng kanilang mga kaluluwa. Pero ngayon, nabigo talaga siya. Ang kabilang grupo ay isa pa ring mortal na hindi man lang deity realm. Ayon sa mga alamat, ang atavism dragon soul ang pinakamalakas na banal na kaluluwa ng lahi ng dragon. Hindi maarok ang lakas ng matandang bagay na iyon, Chinao. Hindi rin imposibleng labanan ang netherworld lock. Gayunpaman, maliban na lang kung ang pangunahing katawan ng matandang bagay na iyon ang personal na bumababa, kung hindi, walang makakapagligtas sa kanyang inapo. Bulong ng uwak sa sarili. Biglang ibinuka ng uwak na nasa gitna ang mga pakpak nito, at lumipad papunta sa ulo ni Mateo. Ang banal na kaluluwa ni Mateo na kakatahimik lang ay tinamaan muli ng kidlat. Ibinuka ng uwak ang matalas nitong tuka at inabot ang tuktok ng ulo ni Mateo. Isang higop na yumanig sa kaluluwa ang agad na bumalot sa buong katawan ni Mateo. Ngunit sa sumunod na sandali, sumigaw ang uwak sa takot. Perlas na pumipigil sa kaluluwa. Lumalabas na ito ang perlas na pumipigil sa kaluluwa. Susmariosep. Susmariosep. Paano ito naging perlas na pumipigil sa kaluluwa? Arg! Tila nakaranas ng matinding takot ang uwak, ang kanyang sigaw ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak ng 2 beses, gusto nang umalis sa katawan ni Mateo. Pero, huli na ang lahat. Isang nakakatakot na higop ang lumabas mula sa tuktok ng ulo ni Mateo, direktang sinisipsip ang itim na uwak. Hindi hinigop ng itim na uwak ang banal na kaluluwa ni Mateo kundi nilamon siya ni Mateo. Sa totoo lang, hindi si Mateo iyon, kundi ang soul suppressing pearl. Malinaw na naramdaman ni Mateo na ang itim na uwak ay direktang nilamon ng soul suppressing pearl. Huff, huff, huff. Napabuntong hininga si Mateo, at sa wakas ay nakawala mula sa nakakatakot na gapos na iyon. Gusto niyang iligtas sina White Light at Laike kaagad. Bago pa man kumilos si Mateo, naramdaman na lang ni Mateo ang pag-ugong ng kanyang karagatan ng kamalayan. Isang nakakatakot na unos ng kaluluwa ang humampas sa kanya bilang sentro. Nakakatakot ang bagyong ito. Hindi kayang tiisin ni Mateo ang ganitong klaseng pagtama. Agad na umiwas ng tingin ang 2 niyang mata at nawala ng malay. Isang itim na butil ang dahan-daang lumipad palabas mula sa loob ng dagat ng kamalayan ni Mateo, na nakabitin sa hangin. Ilang sandali pa, isang malakas na unos ang bumuhos. Dahil ang soul suppressing pearl ang sentro, bumuo ito ng isang soul vortex. Lumaki ng lumaki ang vortex na ito. Lumakas ng lumakas ang bagyo. Pagkatapos mamatay ng matandang iyon, hindi ba't matagal nang nawawala ang soul suppressing pearl? Bakit pa ito lilito sa batang ito? Ang Death Soul Tree ay nagpakawala ng isang matinis at kaawa-awang sigaw, binalot ng matinding takot. Maliban na lang, ang Soul Tempest na inilabas ng Soul Suppressing Pearl ay lalong lumaki. Ang nakakatakot na higop na iyon, kahit ang Death Soul Tree ay hindi rin ito nakayanan. Mabilis na kumalat ang bagyong ito sa buong Death Marsh. Natukoy ng hindi kilalang pag-iral ng buong rehiyong ipinagbabawal ng Diyos ang nakakatakot na pag-alon na ito. Ang alon na ito ay nagpabilis ng tibok ng kanilang mga puso.
Ang mga naninirahan sa rehiyong ito na ipinagbabawal ng Diyos ay pawang mga nilalang na hindi kayang isipin ng Divine Realm. Sa isang hanay ng bundok, dalawang pares ng mga mata ang bumungad sa dilim. Sa mga mata, puno ito ng takot. Anong klaseng aura ito? Napakalakas ng mga alon. Mukhang nanggagaling yan sa Death March sa gilid na yon. Ito ang Soul Suppressing Pearl. Isa sa 3 personal na dakilang mahiwagang kayamanan ng Immortal Grove Empyrean. Ito ang pinakamataas na soul artifact ng Immortal Grove region. 5 milyong taon na ang nakalilipas, namatay ang Immortal Grove Empyrean. Nang mawala ang kanyang Dao, nawala rin ang Soul Suppressing Pearl. Hindi ko inaasahan na pagkalipas ng 5 milyong taon, sa wakas ay nabuo itong muli. Immortal Grove Empyrean. Sino iyon? Iyan ang soberano ng rehiyon ng Immortal Grove na ito, isang buhay na hinahangaan ng mga katulad namin. Isang pag-iral na kahit ikaw, Ama, ay hinahangaan. Gaano ba katibay iyon? Gaano kalakas? Huho, malakas na higit pa sa iyong inaakala. Kung gayon ang Death Soul Tree. Huho, ang lalaking iyon ay nang-ahas na pukawin ang bagong Panginoon ng Soul Suppressing Pearl. Paghahanap niya ng kamatayan. Walang makakapagligtas sa kanya. Kapag nagsimula na ang Soul Tempest, malamang na kailangan ng mga lalaking iyon na pigilan ang kanilang mga sarili ng kaunti. Kapag nilalamon na nila ang Death Soul Tree, malamang ay madyay gising din ng lubusan ang Soul Suppressing Pearl. Hindi ko rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Sa wakas ay hamupa na rin ang bagyo. Sa wakas ay nakabawi si Mateo ng kaunting malay at naramdaman na lang niya na nabibiyak ang kanyang ulo. Halos kaagad niyang naisip sina White Light at Laika, at biglang naalala ang mga bagay-bagay. Puting liwanag. Laika. Sigaw ni Mateo sa gulat. Kuya, young master, nandito na tayo. Kuya Mateo, sa wakas nagising ka na. 3 pamilyar na boses ang narinig niya sa tabi ng tenga niya, dahilan para maramdaman ni Mateo na nananaginip siya. Sumulyap siya kay White Light at kay Laika, at gulat at nagtatakang sinabi, kayo. Ayos lang ba kayo? Sabi ni White Light, hindi rin namin alam kung ano ang nangyari. Paggising namin, nakahiga rin kami rito tulad mo. Nagising kami ni Laika ng halos sabay. Mas matagal lang ng kaunti ang panahong nasa koma ka. Kahit ano paman, nang makitang ligtas at maayos ang 2 tao, isang malaking bato sa puso ni Mateo ang tuluyang bumagsak. Nang maalala ang eksenang iyon kung saan inagaw nina White Light at Laika ang kanilang mga kaluluwa, pakiramdam ni Mateo ay parang may kutsilyong itinutusok sa kanyang puso ng mga oras na iyon. Kahit ngayon, nanginginig pa rin siya sa patuloy na takot. Biglang tumingin si Mateo kay Megan at sinabing, Megan, wala kang nakuhang kaluluwa. May nakita ka ba sa loob ng Vast Heaven Pagoda? Umiling si Megan at sinabing, bagamat hindi ko nahuli ang kaluluwa ko, pareho lang din ako sa inyong lahat, na pinipigilan ng Death Soul Tree na iyon. Kalaunan, nagsimula ang Soul Tempest, at nawalan ako ng malay sa lahat. Nagpalitan ng sukli ang 4 na tao. Lahat sila ay walang imep, walang kaalam-alam sa nangyari sa pagitan ng mga iyon. Naroon pa rin ang Shipot iyan sa tabi na blanko rin ang tingin. Kumunat ang noo ni Mateo, at inilubog niya ang kanyang banal na sentido sa Soul Suppressing Pearl. Natuklasan niya na ang Soul Suppressing Pearl ay nakabitin pa rin sa kanyang dagat ng kamalayan, katulad ng dati. Para bang walang nangyari. Ano ba talaga itong perlas na pumipigil sa kaluluwa? Ang mga nangyari noon ay sadyang misteryoso. Walang malay na sabi ni Mateo. Habang pinapanood sina White Light at Laika na nilalamon ng uwak, halos natiyak na ni Mateo ang pagkamatay ng dalawa. Pero hindi niya inaasahan na pagkatapos ng Soul Tempest, ang 2 tao ay muling lumitaw sa harap niya ng maayos. Higit pa sa matinding kaligayahan, mas nagulat si Mateo. Ang Soul Suppressing Pearl na ito ay talagang hindi maarak, dahilan para makaramdam siya ng lubos na pagkalito. Ang Death Soul Tree na iyon ay isang maalamat na pag-iral, isang pag-iral na mas nakakatakot pa kaysa sa mga powerhouse ng Deity Realm. Pero tuluyan itong dinurog ng Soul Suppressing Pearl. Biglang nagulat si Mateo at sinabing, mukhang nakalabas na tayo sa Death Marsh. Paano naman ang Death Soul Tree na iyon? Blanko rin ang mga mukha ng 4 na iba pa. Hindi rin nila alam kung ano ang nangyari. Walang magawa si Mateo at sinabing, sige, huwag ka nang mag-isip pa kung hindi natin maintindihan. Mas mabuting hanapin na natin ang Conwo Divine Wood.
Sa oras na ito, sa loob ng Soul Suppressing Pearl, isang multo ang unti-unting namuo. Tila tumatagos ang kanyang tingin sa kalawakan, dama po kay Mateo, na kasalukuyang nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay. 5 milyong taon na ang nakalipas, sa wakas ay mayroon ng kahalili ang Soul Suppressing Pearl. 1262. Kuya, kakaiba talaga. Hindi ba't sinasabing ang rehiyong ipinagbabawal ng Diyos ay ang ipinagbabawal na lugar ng mga powerhouse ng Deity Realm? Bakit wala na tayong naranasang panganib pagkatapos nating makalabas sa Death Marsh? Mahigit kalahating buwan na ang lumipas mula sa muntik ng pagtaka sa kamatayan sa loob ng Death Marsh. Nagulat si White Light nang matuklasan niya na napakapayapa pala sa daan. Ang matinding pakiramdam ng panganib noong una silang tumuntong sa lugar na ipinagbabawal ng Diyos ay tuluyang naglaho ng walang bakas. Ang matinding pagkakaibang ito ay sadyang nagpabaliw sa apat na tao kung ano ang gagawin. Kahit na si Mateo ang papasok sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos sa pagkakataong ito, determinado pa rin siyang hindi makalabas ng buhay. Pero ngayon, napakadali lang noon. Halos silang apat ay naging pamamasyal na lang sa daan ngayon. Ang rehiyon na ito ba na ipinagbabawal ng Diyos ay siyang maalamat na patibong ng kamatayan ng Divine Realm. Malamang, ang dahilan ay nasa abnormal na aktibidad pa rin ng Soul Suppressing Pearl noong panahong iyon. Maaari kayang lahat ng nabubuhay na bagay sa rehiyong ito na ipinagbabawal ng Diyos ay takot sa Soul Suppressing Pearl. Hindi naman ito malamang, di ba? Walang imek na sabi ni Mateo. Pero sabi ni White Light nang may nasasabik na tingin, Kuya, itong Soul Suppressing Pearl ang tinulungan kitang mahanap noon. Haha, hindi ko inaasahan na ngayon pala, ganito pala kalaki ang epekto nito, na hayaan tayong maglakbay sa loob ng ipinagbabawal na rehiyon na ito na parang naglalakad sa patag na lupa. Ngumiti si Mateo at sinabing, haha, ang mga kontribusyon mo ang pinakamaganda. Pero pakiramdam ko ay hindi ganoon ka-simple. Naaalala ko na nabanggit ang Death Soul Tree bago ang Immortal Grove Region noong araw na iyon, habang nabanggit din ni Ken ang Immortal Grove Region dati. Maaari kayang ang orihinal na pangalan ng ating Divine Realm ay tinatawag na Immortal Grove Region. Gayun din, sinabi rin ni Sky Distant dati na ang Vast Heaven Steel at Soul Suppressing Pearl ay parehong kayamanan mula sa ibang bansa. Kahit ang Senior Absolute Heaven ay hindi alam ang pinagmulan nila. Parang bukod sa Divine Realm na ito, mayroon talagang ibang espasyo. Biglang gumalaw ang puso ni Megan at sinabi kay Mateo, Kuya Mateo, sa tingin mo ba ay napunta na sa kabilang espasyo ang mga makapangyarihang Deity Realm na iyon? Sumulyap si Mateo sa kanya ng kakaiba at tumango, sa pagkakarinig mo, posible talaga. Marahil ay natukoy na nila ng maaga ang kawalan ng Heavenly Daw, at walang sino man ang gustong manatili sa Divine Realm, at lahat ng mga powerhouse ng Deity Realm ay nagsanib puwersa at binuksan ang pasukan patungo sa kabilang mundo. Mas malamang na mas marami ang sinasabi ni Mateo. Sa ganitong paraan, maipapaliwanag ang lahat ng bagay. Dahil wala ang Heavenly Daw, kahit na sila ay Origin Deity Realm, kailangan pa rin silang supulan pabalik sa Daw Profound Realm, na siyang powerhouse ng Deity Realm na pumapayag. Kahit na mas malalim pa ang kanilang pag-unawa sa mga batas, isa lamang silang bahagyang mas malakas na half-deity powerhouse. Ang mga taong ito ay orihinal na nakatayo ng mataas kaysa sa karamihan. Dahil muli silang nakihalubilo sa mga mortal, imposibleng maging handa sila. Bukod pa rito, ang lugar sa kabilang mundo ay maaaring isang mas mataas na antas ng espasyo. Maaari silang magkaroon ng pagkakataong makamit ang isang mas mataas na kaharian. Pakiramdam ni Mateo ay tila natuklasan niya ang katotohanan ng misteryo ng 100,000 taon na natatakpan ng alikabok. Rehiyon ng Immortal Grove. Rehiyon ng Immortal Grove. Bakit ito tinawag na rehiyon ng Immortal Grove? Isa pa, bakit may mabawalang papel ang Heavenly Daw? Hey, ang mga powerhouse ng Deity Realm na iyon ay ipinagmamalaki ang kanilang pagiging pambihira ngunit nag-iwan ng napakasamang gulo. Tunay ngang isang grupo ng mga nilalang na parang Diyos. Puno ng pangungutya ang mga salita ni Mateo, at labis na paghamak sa mga tinatawag na makapangyarihang nasa Deity Realm. Hindi siya naniniwala na ang mga makapangyarihang Deity Realm na iyon ay hindi alam ang panganib ng lahi ng mga demonyo. Pero umalis ang mga taong iyon nang hindi lumilingon at hindi man lang nagbigay ng babala. Labis na hinamak sila ni Mateo, ang mga tinatawag na makapangyarihang Deity Realm.
Kung ganito talaga, isa lamang silang grupo ng basura. Sayang ang kanilang pambihirang lakas, ang maging mga deserter at iwan ang trilyong nabubuhay na nilalang ng Divine Realm para magdusa sa kalaliman ng paghihirap ng lahi ng demonyo. Galit na sabi rin ni White Light. Bumantong hininga si Megan at sinabing, sa mundong ito, ilang powerhouse ang mayroon na umaako ng responsibilidad tulad nina Senior Absolute Heaven, Senior Lian Fang, at Big Brother Mateo. Ang mga powerhouse na iyon ng Deity Realm ay nakatingin sa ibang taong umaalis, paano nila nagawang manatili para maging mga pamatay kanyen. Marahil sa kanilang mga mata, ang kanilang buhay ay mas mahalaga kaysa sa mga trilyong buhay na ito. Pagkatapos ng pakikinig, ganoon din ang naramdaman ng tatlong Mateo. Marahil sa mga mata ng mga makapangyarihang Deity Realm na iyon, ganoon nga ang iniisip nila. Biglang nalungkot si Mateo. Isang makapangyarihang banal na pakiramdam ang kumalibit sa kanya ng walang pakundangan. Sus Mariosep, hindi ko inaasahan na makakasalubong ko pala kayo rito. Talagang nagkikita ang mga kalaban sa isang makitid na daan. Isang figure ang hamarang sa iilang tao sa harapan. Ito ay walang iba kundi si Reynold. Malamig na sumangot si Mateo at sinabing, isa ka talagang multo na walang tigil sa pag-alis. Bro, sinira mo ang milyon-milyong taon ng aking pagsisikap, kaya ba sa tingin mo ay hahayaan kang umalis ng Diyos na ito? Sabi ni Gory. Dumilim ang ekspresyon ni Mateo, at sinabi niya, nasaan si Reynold? Patay na. Humph. Hindi kita nakikitang mamatay ng sarili kong mga mata, paanong mamamatay ang upuang ito? Sa pagkakataong ito, nagbago ang boses nito at naging boses ni Reynold. Walang pakialam na sinulyapan siya ni Mateo at may paghamak na sinabi, mukhang wala ka ng balak na kumilos. Mukhang nauubos na ang kumpiyansa mo sa batang Panginoong ito. Ganito na lang talaga ang numero 1 sa Divine Realm. Matagal nang naunawaan ni Mateo ang ugali ni Reynold. Kahit alam ng kabilang panig na isa itong pang-aakit, mabibighani rin siya rito. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali si Mateo. Nang marinig ko lang si Reynold na sumangot ng malamig at sinabing, Humph. Gusto mo akong hikayatin na makipaglaban sa akin, natatakot akong bigwan kita. Dahil hanggat kaya kung panoorin kang mamatay, handa ang upuang ito na kutsain mo. Naku, bata, aaminin kong kahanga-hanga ka talaga. Isang taong mayabang tulad ni Reynold ang sapilitang nagpawalang bisa sa iyo ng kanyang pagmamataas. Ang talento mo ay mas dakila pa kaysa sa langit ng kataas-taasang kapangyarihan. Nakakalungkot na. Ipinanganak ka sa maling panahon. Tila natutuwa si Gory sa kasawian ng iba. Malinaw na matagal nang may hindi napapansing pagkakaintindihan ang 2 taong ito. Tungkol naman sa pakikitungo kay Mateo, ang kanilang layunin ay patayin si Mateo. Dahil dito, sumuko na rin si Reynold sa personal na pagkilos. Dahil alam niyang kahit anong pilit niya, hindi rin niya mapapatay si Mateo. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, ganoon na nga, naiintindihan ko. Mukhang hindi natin matatapos ang lahat ngayon ng walang madugong labanan. Pagkatapos magsalita, inilagay ni Mateo ang iba pa sa loob ng Vast Heaven Pagoda. Nang makita ni Gory ang eksenang ito, sinabi niya ng may bahagyang ngiti, madugong labanan. Nako, masyado kang nag-iisip. Gamit ang lakas ng Diyos na ito, makakalaban mo lang ako gamit ang tinig ng Diyos ng Dragon. Nakakahiya na sa pagpapakita ng tinig ng Diyos ng Dragon na may lakas na tier siyam, hanggang 3 hininga lang ang kaya mo, di ba? Hanggat ang Diyos na ito ay nakakaraos sa 3 hiningang ito, patay ka. Gumamit si Mateo ng 2 hininga sa huling pagkakataon, at kinalkula ni Gory ang kanyang mga limitasyon. Kahit malakas ang tinig ng Diyos ng Dragon, ang kanyang mga batas ng banal na daw ay masyadong makapangyarihan. Ang tinig ng Diyos ng Dragon na palaging nananaig ay hindi kayang makamit ang isang tiyak na epekto ng pagpatay gamit siya. Dahil hindi nito kayang makamit ang isang tiyak na epekto ng pagpatay, ang paggamit ng galaw na ito ay katumbas ng paghahanap ng kamatayan. Bahagyang ngumiti si Mateo, ngunit hindi niya ito sineryoso at walang pakialam na sinabi, ganoon ba? Kung tama ang aking mga hula, ang kasalukuyan mong lakas ay wala pang 10%. Dahil hindi kita kayang harapin sa kasalukuyan kong estado, kung gayon ay makakalusot ako. Pagkatapos magsalita, lahat ng enerhiya ni Mateo ay biglang nag-alab.
Isang daluyong ng nakakatakot na alon ng enerhiya ng asensya ang pumukaw sa buong rehiyong ipinagbabawal ng Diyos hanggang sa isang bagyo ang bumalot at naipon ang mga ulap. Nagbago ang ekspresyon ni Gory, at takot na takot niyang sinabi, ito. Tier siyam na Grand Completion, Half-Deity Realm. 1263. Para sa ibang tao, ang Tier siyam na Grand Completion at Half-Deity Realm ay mayroon pa ring malaking agwat. Dahil kahit na ang asensya, enerhiya, at espiritu ng isang tao ay umabot sa ganap na kasukdulan, hindi rin ito maituturing na kaharian ng kalahating Diyos. Ang malaking pagkumpleto ng Heart Realm, ang hadlang na ito, ay nagpatigil sa hindi mabilang na mga bayani. Pero ang kulang kay Mateo ay nasa aspeto lamang ng Essence Energy Realm. Siyempre, ang pag-abot sa pinakamataas na antas ng Divine King sa Essence Energy Realm ay hindi rin makakamit sa isang iglap lamang. Pero kaya ni Mateo. Sa huling pagpapalitan ng suntok, si Mateo ay kakatungtong pa lamang sa pagiging isang dekalidad na Divine King. Kakahiwalay lang nila kamakailan, at direktang nakalusot na si Mateo. Ito ang bahaging talagang ikinagulat ni Gory. Kahit noong nasa kanilang panahon pa siya, ngayon lang siya nakakita ng ganito kabilas na pagsulong. Ano pa ang hinihintay mo? Samantalahin mo na ang pagkakataon habang unti-unti na siyang nakakalusot at direktang kunin ang buhay niya. Malungkot ang tono ni Reynold ngunit nagpapakita ng kaunting pagkabalisa. Ano bang alam mo? Na-trigger na niya ang Half-Deity Realm at pinagsama ang Essence, Energy, at Spirit, tatlong landas, para makamit ang Half-Deity Realm. Ang pagsulong para patayin siya sa oras na ito ay pagsalungat sa Heavenly daw. Malilpol ka agad. Kung gusto mong mamatay, sige lang. Sa pinakamarami, makakahanap ang Diyos ang ito ng ibang pisikal na katawan. Galit na saway ni Gory. Humph! Hindi ba't sinabi mong isa kang peak heaven glimpse deity realm powerhouse? Hindi mo man lang nagawang harapin ang tagumpay ng half-deity realm. Sabi ni Reynold nang may malamig na ngiti. Walang silbi kahit itulak mo pa ako. Kung 1,000,000 taon na ang nakalilipas, hindi talaga seseryosohin ng Diyos na ito ang ganitong antas ng heavenly daw. Pero ngayon, hey. Ang ibig sabihin ng mga salita niya ay natural lang na hindi na siya nang ahas na gumawa ng hakbang laban kay Mateo. Bagamat balisa si Reynold, alam din niya na ang puot ni Gory kay Mateo ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Kung nagawa siyang patayin ng kapigatian, tiyak na hindi kikilo si Gory. Kung gayon, maaari kayang panoorin natin siyang makalusot ng ganito lang. Seryosong sabi ni Reynold. Kahit na makalusot siya sa half-deity realm, lakas lamang din iyon ng ikalawang yugto ng divine daw. Kahit medyo mahina ang pisikal mong katawan, may kumpiyansa pa rin ang Diyos ang ito na harapin siya. Sabi ni Gory. Hindi inaasahang pinabulaanan ni Reynold ang mga salita ni Gory. Nang makapasok si Mateo sa half-deity realm, kayanan niya itong durugan ng lubusan pagdating sa realm. Sa totoo lang, matagal nang nilinang ni Reynold ang asensya, enerhiya, at espiritu, tatlong landas, patungo sa dakilang katumpakan. Maliban na lang, ang huling hangganan ng kaharian ng puso ay patuloy na nabibigong makalusot sa kaharian ng langit na pagkakaisa ng tao. Hindi naman ganoon kalaki ang pagkakaibang ito ay Mateo. Hindi siya pinagtatawanan ni Gory, kundi nag-makeup lang. Sa sandaling ito, sa wakas ay naranasan ni Mateo ang tinatawag na Heaven Man Unity. Nang sandaling iyon nang ang kanyang enerhiya ng asensya ay umabot sa ganap na katumpakan, si Mateo ay nakalikha ng isang uri ng kamangha-manghang ugong sa langit na daw. Ang kanyang asensya, enerhiya, at espiritu, tatlong landas, ay umabot sa walang kapantay na pagkakaisa sa sandaling ito. Ang mga mortal ay nagmula sa lupa, ang lupa ay ipinanganak mula sa langit, ang langit ay nagmula sa daw, ang daw ang pinagmulan. Ito ang kaharian ng kalahating Diyos. Pakiramdam ni Mateo ay napakalakas niya ng walang katulad. Noong nakaraang buhay, naabot na rin ni Mateo ang tugatog ng Divine King. Ngunit ang pakiramdam na ito ngayon ay ibang-iba sa panahong iyon. Ang enerhiya ng asensya, katawang tao, banal na kaluluwa, sa ilalim ng pamamagitan ng langit na pagkakaisa ng tao, ay naging isang entidad na nabuo ng kalikasan. Ano man ang landas na piliin ng isa, ang dalawa pang landas ay magbibigay ng napakalaking lakas ng pagsasama-sama. Isang hakbang pa lang at nakaramdam na si Mateo ng malaking pagkakaiba kumpara sa lakas niya dati.
Hindi nakapagtataka na nagawa ni Lian Fang na magkaroon ng isang nakayayanig na malaking labanan kay Ken. Ang ganitong lakas ay halos umabot na sa limitasyon ng Deity Realm. Pero naramdaman ni Mateo na nasa kritikal na kalagayan siya ngayon. Tila nasa abot kamay lang ang panandalian at panandaliang kaharian ng mga Diyos na iyon. Sa panahon ng banal na Dao, orihinal na walang tinatawag na kalahating Diyos na kaharian. Ang kakayahang linangin ang Heart Realm hanggang sa ganap na pagkumpleto ng Heaven Man Unity, ang pagsulong patung sa Deity Realm ay halos isang bagay na nangyayari ng walang dagdag na pagsisikap. Dahil ang hakbang na ito ang kritikal na hakbang upang makarating sa Deity Realm. Gamit ang puso bilang tagapamagitan, perpektong pinagkakasundo ang asensya, enerhiya, at espirito, na humahawak sa panandalian at panandaliang langit ng Dao. Ito ang mahalagang hakbang upang maging isang Diyos. Pero nang tangkain ni Mateo na hawakan ang heavenly Dao na iyon, natuklasan niyang hindi niya ito mahawakan. Hindi naman masyadong mataas para maabot, hindi lang talaga mahawakan. Ang ganoong klase ng pakiramdam ay parang isang taong gumamit ng lakas para makahawak ng isang bagay. Bilang resulta, ang tao ay nakahawak ng masyadong malakas at hindi nakahawak, labis na nawalan ng sigla. Wala ang langit nung Dao na iyon. Hindi ito umiral. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Mateo ang nararamdaman ni Lian Fang. Ang pakiramdam na napakalapit lang, pero malayo rin sa inaasahan, ay sadyang nagpapabaliw sa mga tao. Gigi, hindi ka nais-nais ang pakiramdam na gusto mong sumubok ng husto, pero hindi mo magawang makalusot, di ba? Sarkastiko na sabi ni Gory. Sinulyapan siya ni Mateo nang walang pakialam at sinabing, hindi ba't mas kaawa-awa ka pa kaysa sa akin? Malinaw na nasa pinakamataas na antas mo ang banal na kaluluwa ng Heaven Glimpse Deity Realm, pero pinipigilan ka sa Half Deity Realm. Hindi ka nais-nais, di ba? Nanlamig ang ekspresyon ni Gory, at sinabi niya sa malamig na boses, napaka-laser na batang yan. Sinira mo ang milyon-milyong taon ng mapait kong pagsisikap, ngayon, babayaran ko ang dugo mo. Totoo nga, kahit na nabanggit na ni Mateo ang Heavenly Dao, hindi pa niya ito personal na naranasan noon. Ngunit malinaw na taglay ni Gory ang lakas na iyon ngunit pilit siyang napigilan sa Half Deity Realm. Lalo nitong ikinalungkot ang mga tao. Yung tipong pakiramdam na parang gusto niyang umahan sa tubig pero pilit niyang idinidiin ang ulo niya dahil sa kung sino. At gayon pa man, hindi niya maiangat ang kanyang ulo. Sige na nga. Gusto kong maranasan ng kaunti kung anong klaseng strength peak Heaven Glimpse Deity Realm ang nasa loob, mapanghamak na sabi ni Mateo. Ang galit ni Gory ay sa wakas ay pinukaw ni Mateo. Nang makita niya lamang na nanlamig ang kanyang mukha. Agad na umungol ang nakapalibot na lugar kasabay ng mga tili at alulong ng mga multo. Hindi mabilang na mababangges na nilalang na parang multo ang bumalot sa kalangitan, tinakpan ng lupa, at sumugod patungo kay Mateo. Daang multo ang lumalamon sa kaluluwa. Ang galaw na ito ay ang pagsasama-sama ng enerhiya ng asensya at ghost Dao. Hindi lamang nito na pinsala ang katawan ng tao, kundi nagdulot din ito ng matinding pinsala sa banal na kaluluwa. Dahil sakop ng batas ni Gory, natural lamang na hindi maaaring maliitin ang hakbang na ito. Gayunpaman, walang kahit kaunting pagbabago sa mukha ni Mateo. Biglang umatake ang Evil Extermination Sword. Isang walang kapantay na purong enerhiya ng espada ang lumipad sa lahat ng dako, sumugod patungo sa mababangges na multo. Mahalagang espada. Taglay ang matuwid na hangin sa dibdib, ang kabayanihan ay walang kapantay. Sa sandaling pinakawalan ng galaw na ito, taglay nito ang kapangyarihan ng langit at lupa, at kasabay nito, ito ang sumpa ng mababangges na multo. Sa pagpapakita ni Mateo ng galaw na ito gamit ang Half Deity Realm, natural na hindi na mabanggit ang kapangyarihang ito ng sabay-sabay. Hindi ko moari kung ilang beses na mas malakas kaysa dati. Sa loob ng wala pang 10 hininga, ang mababangges na multong iyon ay tuluyang napatay. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigil ang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Gory. Natural lang na alam niya ang tungkol sa monumental sword ni Mateo. Hindi niya inaasahan na ang galaw na ito ay makakapinsala sa katawan ni Mateo. Ang tunay niyang target ay ang banal na kaluluwa ni Mateo. Pero, tila maayos naman si Mateo. Hindi siya tinatabla ng banal na ataking ito ng kaluluwa.
Ano pa bang mga galaw ang mayroon ka, gamitin mo na lang. Malamig na sabi ni Mateo. Natural na alam ni Mateo na ang galaw na ito ni Gory ay naglalaman ng isang napakalakas na Divine Soul Attack. Ngunit tungkol sa Divine Soul Attacks, hindi na niya kailangang magdepensa. Dahil nasa paligid ang Soul Suppressing Pearl, ang anumang Divine Soul Attack ay parang mga tigreng papel. Humph! Sus Mariosep, langit na walang hanggan, talagang nagtatagal ka pa. Dahil ganoon nga, gusto kong tingnan kung kakayanin ba ng kahalili mo ang aking Undying Ghost Slaughter move. Malamig na ngumiti si Gory. Isang nakakatakot na banal na kapangyarihan ng kaluluwa ang kumalat. Nagbago ang kulay ng langit at lupa dahil dito. 1264. Ang pinakadakilang labanang ito ng mga martial artist ng sangkatauhan ay pumukaw ng atensyon ng maraming makapangyarihang tao sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos. Siyempre, ang ganitong antas ng laban ay hindi maituturing na isang walang kapantay na dakilang labanan para sa kanila. Nang makita ng mag-ama ang nakakatakot na mga pag-alon ni Gory, walang pakialam nilang sinabi, hindi naman masama ang mga batas. Nakakalungkot lang na ang nililinang niya ay ghost daw. Gamit ang ghost daw sa harap ng Soul Suppressing Pearl, hindi ba't parang isang matandang kumakain ng arsenic, naghahanap ng kamatayan. Nakakatakot talaga ang Soul Suppressing Pearl. Sa mga nakalipas na taon, labis na nasakop ng Death Soul Tree ang Conwo Divine Wood. Hindi ko inaasahan na direktang nullipol ito, sabi ng anak. Malamang ay nagising na ang Soul Suppressing Pearl dahil nilalamon niya ang Death Soul Tree. Hindi pa lang ito natunton ng batang iyon. Wala nang magandang makita pa, siguradong patay na ang lalaking nag-cultivate ng ghost daw, sabi ng ama. Sa loob ng isa pang malalim at tahimik na lambak, mahinang tumulo ang malalakas na alon. Bigla, isang mapanghamak na boses ang lumabas mula sa loob ng lambak. Mga payaso na nagtatalon. Nagyayabang sa harap ng isang eksperto. Sa tuktok ng bundok, isang luntiang puno ang nakalilim at natatakpan ng araw. Kakaiba sa walang buhay na kapaligiran ng Death Soul Tree, ang malaking punong ito ay umaapaw sa puwersa ng buhay. Isang binata ang nakaupo sa tuktok ng puno, nakatingin sa malayo. Tila pinaghiwa-hiwalay ng tinging iyon ang kawalan, nakikita ang napakalayong mga lugar. Hey! Interesante! Gamit ang ghost daw sa harap ng Soul Suppressing Pearl, tunay ngang walang takot ang mga ignorante. Gayunpaman, ang Soul Suppressing Pearl ay nagkamalay na, malamang na kailangan talaga nito ng ganitong uri ng pagkain. Sabi ng binata. Mukhang nandito ang taong iyon para hanapin tayo, biglang nagsalita ang malaking puno. Paano mo nalaman? Taglay ang World Suppressing Steel at Soul Suppressing Pearl, iniisip ko kung may iligtas ba ng batang ito ang Immortal Grove region na ito na nasa bingit ng pagbagsak o hindi. Sabi ng binata. Malamang hindi pwede. Hindi ganoon kadaling daanan ang Realm Locking Gate, sabi ng malaking puno. Sigurado ka ba? Pero optimistiko naman ako sa batang ito. Nakangiting sabi ng binata. Nasa kalagitnaan na ang paggamit ni Gory ng martial technique nang may mapansin siyang mali. Ang Undying Ghost Slaughter ang pinakamalakas na soul technique na kaya niyang gamitin. Kung nasa kasagsagan pa lang siya noon, kahit ang mga powerhouse na kasing level niya ay hindi rin naglakas loob na makipaglaban. Ang mga kayang supulan siya ay isa ring absolute heaven, ang antas ng pag-iral na iyon. Kung kaya niyang pagandahin ang sarili niya para maging isang walang kamatayang masamang multo at gamitin muli ang galaw na ito, tiyak na maglalakas loob siyang makipaglaban sa absolute heaven. Iyon lang, ayon sa panukala ng tao, ayon sa Diyos. Pagkalipas ng 1,000,000 taon, ang langit nung daw ay tuluyang lumiit at naging wala na. Hindi na siya makabalik sa kaharian ng mga Diyos. Ang mas nakakapangilabot pa ay sinira ng batang ito sa harap niya ang milyon-milyong taon ng kanyang pagsisikap, dahilan para mabaigo siya sa bingit ng tagumpay. Gayunpaman, ang Undying Ghost Slaughter, ang galaw na ito, ay isa ring hindi kapani-paniwalang nakakatakot na pag-iral. Ngunit natuklasan ni Gory sa kanyang pagkadismaya na ang kanyang galaw ay tila nagdulot ng ilang kahangahangang bagay. Kahit anong paraan niya gamitin ang Soul Force, hindi niya lubos na maisigawa ang atakeng ito. Para bang ang galaw na ito ay naging isang walang hanggang hukay. Ang puwersa ng kanyang kaluluwa ay walang humpay na dumaloy sa dagat ng kamalayan ni Mateo.
Malinaw na napansin din ni Mateo ang mga pagbabago ng Soul Suppressing Pearl. Ang taong dating parang kakaharapin ng isang malaking kaaway ay tinalikuran na lamang ang lahat ng kanyang mga aksyon sa oras na ito, hinayaan ang Soul Suppressing Pearl na kumilos ng malaya. Ang sitwasyon ay naging ganap na wala sa kontrol. Lalong lumapot ang takot sa mukha ni Gory. Gusto niyang bawiin ang kanyang Soul Force, ngunit sa kanyang pagkadismaya ay natuklasan niyang hindi niya pa rin ito magagawa. Sa ngayon, ang kanyang Soul Force ay tila mga baha na sumire sa dam, at walang tigil na dumadaloy patungo sa dagat ng kamalayan ni Mateo. Mateo, ikaw. Anong ginawa mo? Ito. Anong nangyayari dito? Puno ng pangamba at takot ang mukha ni Gory. Halos maiyak pa nga ang boses niya. Sinuri ni Gory ang kanyang sarili at naramdaman niyang isa na siyang eksperto sa banal na landas ng kaluluwa. Wala siyang anumang hindi niya naunawaan. Ngunit natuklasan niya sa kanyang pagkadismaya na hindi niya lubos na maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, "Alam mo, wala akong ginawa." Wala naman talaga siyang ginawa, pero maniniwala kaya si Gory? Dahil walang ginawa si Mateo kaya mas lalong nakaramdam ng pagkailang si Gory. Lumuhad siya sa lupa nang may malakas na kalabog at nagpatira pa kay Mateo at sinabing, "Young Master Crosswell." Sir Crosswell. Master Crosswell. Ako. Nagkamali ako. Nagmamakaawa ako sa iyo na pakawalan mo na ako. Ako. Hindi na ako hahanap ng gulo sa iyo. Ikaw. Wala kang nawala, pero wala na akong kahit ano ngayon. Nagmamakaawa ako sa iyo na bigyan mo ako ng pagkakataong magsimula ng bagong buhay at pakawalan ako. Ang nakakatakot na kapangyarihang ito na lumalamon, wala siyang kakayahang labanan. Kahit gaano pa niya ipilit ang kanyang mga batas ng banal na Dao, hindi pa rin siya nakakawala sa kapangyarihang lumamon ni Mateo. May puso pa nga si Gory na mamatay. Anong klaseng buhay ba ang pinukaw niya? Sabi ni Mateo nang may kawalan ng magawa, "Hindi naman sa hindi kita papakawalan, pero wala naman talaga akong ginawa." Ang Soul Suppressing Pearl ay hindi niya kayang kontrolin. Mula sa simula hanggang ngayon, lahat ng kilos ng Soul Suppressing Pearl ay kusang ginagawa. Hindi rin exception ang pagkakataong ito. Huho-huho. Ang kapangyarihang lumamon ay lalong lumakas ng lumakas. Ang nilamon ni Gory ay nahugot palabas ng katawan ni Reynold sa huli, at sa huli ay nagtagpo sa dagat ng kamalayan ni Mateo. Nanginig ang buong katawan ni Reynold, habang gulat na nakatingin sa eksenang ito. Kung wala si Gory, nawala rin ang kanyang huling maaasahan. Sa kasalukuyang pagharap niya kay Mateo, wala siyang lakas para gumanti. Mateo, ako. Namutla ng husto ang ekspresyon ni Reynold. Hindi niya inaasahan na mangyayari pala ang ganitong klaseng eksena. Sa kanyang pananaw, gaano man kalungkot, isa rin itong mahusay na labanan na may pantay na resulta sa magkabilang panig. Sino ang mag-aakala na sa isang kisap mata, nilamon si Gory hanggang sa wala nang matirang kahit latak? Nabawi niya muli ang karapatan sa pagkontrol ng kanyang katawan ngayon. Ngunit, hindi pa siya nawala ng pag-asa ng ganito dati, na nagresulta sa hindi niya alam kung paano ito sasabihin. Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi, "Gusto mo bang pakawalan kita, di ba?" Natigilan si Reynold at desperadong tumango. Pero may paghamak na sinabi ni Mateo, "Hindi rin naman tuluyang malulutas ang ating alitan. Pero sayang, nagtago ka sa piling ng mga demonyo. Ito ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng batang Panginoon na ito. Kaya, pasensya na. Ang buhay mo, kailangan ko itong kunin." Nang marinig ni Mateo na hinatulan siya ng kamatayan, namutla ng husto ang mukha ni Reynold. Bigla niyang inangat ang ulo niya sa langit at napaungol ng matagal, at sinabing, "Kalokohan yan. Mateo, hindi mo naman talaga iniisip na ikaw ang tagapagligtas, di ba? Alam mo ba kung gaano kalakas si Ken? Isa siyang dating makapangyarihang nilalang sa Origin Deity Realm. Sa tingin mo ba ay kaya kang maging katapat niya?" Walang pakialam na sinabi ni Mateo, "Kung hindi, bakit sa tingin mo pupunta ang batang Panginoong ito sa God's Fall Mountain Range? Gusto mong maging isang Diyos? Hahaha. Mas hindi ito makatotohanan kaysa sa pagsupil kay Ken." Sabi ni Reynold kasabay ng isang baliw na tawa. Kumunat ang noo ni Mateo at mapangot siyang sinabi, "Hindi mo na kailangang ipag-alala yan.
Kahit ano paman, hindi mo na yan makikita. Pagkatapos magsalita, direktang ginamit ni Mateo ang Monumental Sword. Muling ipinapakita ni Mateo, ang half-deity realm, ang kapangyarihang ito ay hindi na maaaring banggitin ng sabay-sabay. Ang tingin ni Reynold ay nagpakita ng isang mabangis na tingin, at mabangis niyang sinabi, "Ako, ang iyong ama, ang lalaban sa iyo." Malalim na daliri ng kabanalan. Bago pa man nakarating si Mateo sa half-deity realm, hindi pa niya katapat si Reynold. Paano magiging kapantay ni Mateo ang hindi gaanong handa na galaw na ito ngayon? Isang espadang naglalabas, tinangay ang lahat ng balakid sa daan. Hindi man lang sumigaw si Reynold at direktang nalipol ng espadang ito. Ang Heaven Stabilizing Divine King, na namuno sa Divine Realm ng mahigit 2,000 taon, ay namatay dito. 1265. Mark, nararamdaman mo ba ang aura ng Conwo Divine Wood? Ma'am, may napakalakas na enerhiya ng espiritu ng kahoy sa unahan. Pakiramdam ko. Tila ginagabayan tayo ng nilalang na iyon pasulong. Natigilan si Mateo nang marinig niya iyon, ginagabayan tayo pasulong. Tumango si Mark, para makapaglabas ng ganitong nakakatakot na enerhiya ng espiritu ng kahoy, napakalakas ng nilalang na iyon. Hindi talaga ito ang kaya nating hulaan. Sa tingin ko dapat ay matagal na niya tayong natuklasan, at kahit na. Alam na niya ang layunin natin sa paglalakbay na ito. Dahil bukod sa Conwo Divine Wood sa lugar na ito, hindi ko maramdaman ang mga aura ng ibang nilalang. Tumango si Mateo at hindi nagpakita ng gulat na ekspresyon. Ang mga pag-iral sa rehiyong ito na ipinagbabawal ng Diyos ay pawang hindi nila kayang isipin. Habang pinag-uusapan pa lang ang Death Soul Tree na iyon, hindi man lang may galaw ni isang daliri ni Mateo sa harap niya. Si Mark ang pinakasensitibo sa enerhiya ng espiritu ng kahoy. Kaya naman, pinamunuan niya si Mark. Tama nga, di nagtagal, nakapansin si Mark ng isang malakas na enerhiya ng espiritu ng kahoy. Kuya, iniisip ko kung ang Conwo Divine Wood na nagkusang ilantad ang sarili ay isang demonyo o kaaway. Sabi ni White Light. Nakangiting sabi ni Mateo, kaibigan man o kaaway, kailangan nating gawin ang paglalakbay na ito. Sa pangunguna ni Mark, nakarating agad ang grupo sa ilalim ng tuktok ng bundok. Sa itaas ng tuktok ng bundok, isang napakalaking puno ang nakausli sa ibabaw ng mga ulap. Ang puno na iyon ay tila isang halijing sumusuporta sa langit. Kahit 1,000 tao ay maaaring hindi rin kayang pumulupot dito. Ang makapal na puwersa ng buhay ay nagparamdam kina Mateo at sa iba pang nasa malayong paanan ng bundok ng lubos na relax at panariwa sa espiritu. Ito ba ang Conwo Divine Wood? Nakakatakot na nilalang. Bulalas ni White Light kasabay ng pagbuntong hininga. May chismis na ang Conwo Divine Wood ang pinagmumula ng enerhiya ng espiritu ng kahoy ng Divine Realm. Matatawag itong World Tree at bahagi ng mga batas ng Heavenly Dao. Ang formula ng pil na ito ng Dao-defying pil na aking nilikha ay orihinal na isang panandalian at panandaliang pahiwatig lamang ng kaliwanagan. Ngunit ngayon, sigurado na ako na idinaragdag ko ang pangwakas na ugnayan sa Heavenly Dao, na muling binubuo ang Divine Dao sa loob ng aking katawan. Ang tingin ni Mateo ay nagliliwanag ng mga sinag ng makinang na liwanag habang sinasabi niya ito ng puno ng kumpiyansa. Ang mga salita ni Mateo ay labis na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Shepot Ian. Naranasan na ni Shepot Ian ang Divine Dao era dati at mas naunawaan niya ang kawalang kaugnayan ng Heavenly Dao kaysa sa mga martial artist ng Dao Profound Realm. Pero gusto talaga ni Mateo na subukang muling buuin ang Heavenly Dao sa loob ng kanyang katawan. Masyadong mayabang ang ganitong uri ng pag-iisip. Masyadong mayabang. Masyadong baliw. Masyadong hindi ka panipaniwala. Pero habang pinag-iisipan nilang mabuti, hindi nila maiwasang purihin ang napakagandang ideya ni Mateo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa nakagawiang gawain, walang sino man ang maaaring lumabag sa mga patakaran ng makalangit na Dao na ito. Ang puntong ito ay napatunayan na sa loob ng mahigit 100,000 taon. Hindi rin kayang basagin ng isang taong kasing lakas ni Lian Fang ang gapos na ito. Pero, kung gagayahin ng isa ang Heavenly Dao gamit ang Alchemy Dao, nabubuo muli ng batas ng Divine Dao sa loob ng katawan ng martial artist, isa nga itong magandang ideya. Haha, isang mahusay na muling pagpapanday ng Divine Dao. Karapat-dapat na maging kahalili ng Immortal Grove Empyrean. Ang ganitong uri ng hindi kapani-paniwalang pag-iisip ay talagang nakakagulat.
Biglang may narinig na boses na nagpagulo sa lahat, dahilan para matakot sila. Bigla na lang nakaramdam ng panlalabo sina Mateo at ang iba pa sa kanilang harapan. Bigla na lang nawala ang kanilang mga figure mula sa kanilang kinatatayuan. Nang muli silang lumitaw, nasa tuktok na sila ng bundok, sa paanan ng malaking puno. Isang binata ang kasalukuyang nakatingin sa kanila ng may malawak na ngiti. Ang tinging iyon ay parang nagmumuni-muni. Kumunat ang noo ni Mateo at nagtanong ng may pag-aalinlangan, maaari bang ang iyong kagalang-galang na sarili ay ang Convo Divine Wood? Sinuri ng binata si Mateo, tila interesado rito. Nang marinig ang tanong ni Mateo, nakangiting sinabi ng binata, magaling ka. Karapat-dapat kang maging kahalili ng Old Fart Immortal Grove. Parang kalokohan ang ideya mo, pero sa katunayan, ito ang paraan na malamang na makakasira sa mga gapos ng Heavenly daw. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo nang marinig iyon at sinabing, pakiramdam din ng senior ay maaaring gumana ang paraang ito. Siyempre naman. Gumuho ang Heavenly daw, at tuluyang lumiit ang Divine daw. Kahit anong paraan ang gamitin, hindi rin ito kayang labanan ang pagbagsak ng Heavenly daw. Ngunit ang mga spirit medicine na nakaranas na ng Divine Daw era noon ay naglalaman ng bahagi ng Heavenly daw. Hindi nila kayang labanan ng mag-isa ang pagbagsak ng Heavenly daw. Ngunit kung pagsasama-samahin ang mga ito, may posibilidad na makabuo ng isang malayang Heavenly daw sa loob ng katawan ng martial artist, na siyang makakasira sa gapos na ito mula roon. Aaminin na napakatalino ng ideyang ito. Sabi ng binata na may madamdaming buntong hininga. Nang marinig ang mga sinabi ng kabilang panig, nakaramdam si Mateo ng labis na pananabik. Kasunod ng lalong paglalim ng kanyang pag-unawa sa Divine Realm, mas nagkaroon din ng kumpiyansa si Mateo sa posibilidad ng Dao-defying Peel. Dahil wala na si Heavenly Dao, gagawin na lang niya muli si Heavenly Dao. Isang makalangit na daw na pag-aari niya, isa na tanging sa katawan niya lang umiiral. Ang ganitong kaisipan ay lalong lumino. Tila napakabaliw ng ideyang ito, ngunit para kay Mateo, hindi imposibleng maisakatuparan ito. Ang Heavenly daw na kailangang buuin ni Mateo ay hindi isang kumpletong Heavenly daw. Magtatayo lang sana siya ng Heavenly daw ng isang initial stage na Grotto Profound Deity Realm, para matagumpay siyang makalusot sa Deity Realm. Noong nakaraan, malabo pa rin ang ideyang ito. Ngunit sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang napakataas na pag-unawa sa alchemy daw, bahagya niyang naramdaman ang pag-iral na ito. Ang mga gamot na espiritu na 1,000,000 taong gulang ay hindi lamang naglalaman ng 9 na uring ito. Ngunit ang 9 na uri ng gamot na espiritu na palihim na pinili ni Mateo ay naglalaman ng Heavenly daw. Ito ang 9 na uri ng mga gamot na pinili ni Mateo matapos ang paulit-ulit na pananaliksik. Medyo malabo at walang batayan ang pag-uusap tungkol dito, ngunit dahil sa kanyang pag-unawa sa alchemy daw, nadama ni Mateo na ang pagsasama-sama ng mga spirit medicine na ito ay makakamit ng isang hindi inaasahang epekto. Sa buhay na ito, lalong lumalim ang pag-unawa ni Mateo sa Heavenly daw. Kasabay ng paglalim ng kanyang pag-unawa sa Medicine God Soul Canon, lalong lumino ang mga iniisip ni Mateo. Kung tungkol sa kung paano pinuhin, masigurado rin siya sa kanyang puso. Kaya naman, iyon ang dahilan kung bakit niya gustong pumasok sa God's Fall Mountain Range at hanapin ang huling spirit medicine na ito, ang Convo Flower. Kung gayon ang ibig sabihin ng senior ay, ang Dao-defying Peel ay talagang makakatulong sa Crosswell na ito na makaabot sa Deity Realm. Hindi napigilan ni Mateo ang magtanong. Ngumiti ang binata at sinabing, Kuho, hindi ko sinabi yan. Kung makakalusot ka o hindi, depende yan sa swerte mo. Ang ganitong bagay, kahit na personal na dumating si Old Fart Immortal Grove, hindi rin niya sasabihing 100% itong magtatagumpay. Masasabi ko lang na may posibilidad. Nanginig ang buong katawan ni Mateo. Walang dadang ang mga salita ng binata ay nagpalakas sa kanyang kumpiyansa. Ang isang ito na nasa harap niya ay isang nilalang na nasa ibabaw ng Deity Realm. Ang sabihin niyang posible iyon ay napakahirap ng tanggapin. Sa loob ng 100,000 taon na ito, wala akong ideya kung ilang tao na ang nagtangkang makalusot sa Deity Realm noon. Ngunit lahat sila ay nabigo ng walang pagbubukod.
Dahil ganoon nga, patawarin mo ang junior na ito sa pagiging padalos-dalos, pero iniisip ko kung maaaring magbigay ng Convo flower ang senior, sabi ni Mateo habang nakahawak ang mga kamay. Natigilan ang binata at biglang humagalpak ng tawa at sinabing, nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Batang to, ang liit ng tiyan mo. Hindi naman talaga maliit. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi naman sa matapang si Junior, pero natamba na ang Junior na yan. Maaaring napakahalaga ng Convo flower kay Senior. Pero kay Junior, sa Divine Realm, mas mahalaga pa yan. Sa tingin ko, dahil handa si Senior na magpakita at makipagkita, hindi mo gugustuhin tuluyang mapunta ang Divine Realm sa kamay ng mga kalaban, di ba? Base sa saloobin ng Convo Divine Wood, napagpasyahan ni Mateo na kahit papaano ay hindi naman gaanong galit sa kanya ang kabilang panig. Kung hindi siya magsasalita ng ganoon kawalang saysay. Hey, ikaw? Batang to? Ang interesante talaga. Kaya pala ikaw ang pinili ng Old Fart Immortal Grove. Gaya ng sinabi ng binata, itinaas niya ang isang palad. Isang kulay rosas na bulaklak ang lumitaw sa kanyang kamay. 1266. Lumipat ang tingin ni Mateo sa binata, at namangha siyang tumingin dito. Hindi niya talaga inaasahan na nakuha niya pala ang Convo flower ng walang kahirap-hirap. Bago ito, naisip ni Mateo ang napakaraming posibilidad at handa pang ang lumaban hanggang sa wakas. Ang tanging bagay na hindi niya naisip ay ang ibinigay ito sa kanya ng kabilang panig ng may kabaitan. Pagkatanggap ng bulaklak na Convo, pakiramdam ni Mateo ay nananaginip siya. Senior, ito. Bakit? Nagtatakang tanong ni Mateo. Ngumiti ang binata at sinabing, matagal ko nang nakikitang pangit sa paningin ang Death Soul Tree na iyon, at maganda ang pagkakigawa mo. Bukod pa rito, kailangan kong harapin ang kahalili ng Old Fart Immortal Grove. Kung magtatagumpay man ito o hindi, nakasalalay iyon sa iyo. Natigilan si Mateo. Narinig na niya ang pangalang Immortal Grove, nang higit sa isang beses, ngunit hindi niya alam kung bakit tatawaging Immortal Grove Region ang Divine Realm na ito. Kung titingnan mo ngayon, ang Immortal Grove, na ito ay tila pangalan ng isang tao. Maaari ko bang itanong Senior, ano nga ba itong Immortal Grove? Bakit maraming tao ang tumatawag sa Divine Realm bilang Immortal Grove Region? Tanong ni Mateo. Ngumiti si Convo at sinabing, Divine Realm ay kung ano mismo ang tawag ninyo rito. Ang landas ng Martial daw, ang tinatawag na Deity Realm, ay panimulang punto lamang. Ang dahilan kung bakit tinawag na Immortal Grove Region ang Divine Realm ay natural lamang na ang soberano nito ay ang Old Fart Immortal Grove. Old Fart Immortal Grove. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabi. Tumango si Convo at sinabing, ang Heavenly Empyrean Immortal Grove ang nagtatag ng Immortal Grove Region na ito, at siya ring soberano. Kapag naabot na ng isang tao ang isang partikular na kaharian, maaari nang magbukas ng isang mundo. Ang Immortal Grove Region na ito ang mundong binuksan ng Old Fart Immortal Grove. Hindi lang si Mateo, nanginginig din ang lahat ng marinig ang mga salitang ito. Ang pagtatatag ng isang mundo, ito ay sadyang hindi maisip na paraan. Ang Divine Realm na kanilang tinitirhan ay itinatag pala ng isang Martial Daw powerhouse. Kaya ba talaga ng isang tao na makamit ang ganito kalaking layunin? Nagtatatag ng mundo. Senior, hindi ka nagbibiro, di ba? Kahit na may karanasan at kaalaman si Mateo, ang kanyang ekspresyon sa kasalukuyan ay naging lubhang kaakit-akit. Masyadong malakas ang epekto sa kanya ng mga sinabi ni Convo. Hey, hindi ako ganoon kalaya na makipagbiroan sa iyo. Ang pagtatatag ng isang mundo ay hindi maituturing na isang mahalagang bagay. Pero ang pagtatatag ng isang mundong tulad ng Immortal Grove Region, hindi iyon ang kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Sinasabi ko na sa iyo ngayon, hindi mo rin maiintindihan. Kung darating ang araw na maaari ka nang umalis sa Immortal Grove Region na ito, natural lang na maiintindihan mo, sabi ni Convo. Huminga ng malalim si Mateo. Binago lang ng mga salita ng Convo na ito ang pagkakaintindi ni Martial daw. Hindi niya kailanman inakala na ang banal na kaharian na ito ay itinatag sa pamamagitan ng artificial na paraan. At hindi ko rin inakala na ang Martial daw ng tao ay makakarating sa isang nakakatakot na kaharian.
Ang ganitong uri ng bagay, kung hindi dahil kay Conwoo mismo ang nagsabi nito, walang makakaisip nito. Empyrean, ngayong termino, matatag na naalala ito ni Mateo sa kanyang puso. Sa isang iglap, napuno siya ng pananabik para sa kahariang ito. Kapag nakamit na ang isang kaharian, maaari nang magtayo ng isang mundo. Gamit lamang ang kanyang kasalukuyang lakas, wala nang paraan para maisip ito. Pagkatapos lamang ng mahabang panahon ay bumalik sa kanyang katinoan si Mateo mula sa pagkabigla at sinabi kay Conwoo, Senior, nawawala ang heavenly daw. Kaya bakit? Tila hindi naapektuhan ang mga nilalang sa loob ng rehiyong ito na ipinagbabawal ng Diyos. Labis ang pagka-curious ni Mateo. Hindi man moari ni Mateo kung ito man ang Death Soul Tree o ang Conwoo Divine Wood na nasa harap niya. Ipinapahiwatig nito na ang kanilang hangganan ay ang hindi niya kayang isipin. Hindi tulad ng matandang ninuno pati na rin ni Shepot Ian, malinaw na nararamdaman ni Mateo na ang kanilang mga kaharian ay sinusupil. Ngumiti si Conwoo at sinabing, dahil hindi tayo lahat kabilang sa rehiyon ng Immortal Grove at hindi natin nakamit ang Dao sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga batas dito. Kaya hindi tayo mapipigilan ng Heavenly Dao. Labis na nagulat si Mateo. Lumabas na lahat sila ay galing sa ibang mundo. Pero di nagtagal, nagliwanag ang mga mata ni Mateo at magsasalita na sana, pero naunahan siya ni Conwoo. Huwag ka nang mag-isip pa. Ang mga nilalang na ipinagbabawal ng Diyos na ito, hindi lahat ay maaaring umalis sa rehiyong ito. Bukod pa rito, ang Immortal Grove Region ay isa ng palaso na nasa dulo na ng paglipad nito at hindi na kayang tiisin ang ating pagkilos. Sa sandaling kumilos tayo, ang Immortal Grove Region na ito ay malamang na hindi na malayo sa ganap na pagbagsak, sabi ni Conwoo. Baka sa mukha ni Mateo ang pagkadismaya. Iniisip niya na ang Conwoo Divine Wood ay hindi napipigilan ng Heavenly Dao na iyon, kaya marahil ay maaari siyang gumawa ng hakbang para harapin si Ken. Hindi inaasahan ni Mateo na ganito pala ang sitwasyon. Hindi niya mapigil ang magsabi ng malungkot, Senior, ano ba ang nangyari sa Divine Realm? Bakit mawawala ang Heavenly Dao? Nagkibit balikat si Conwoo at sinabing, dahil namatay si Old Fart Immortal Grove. Ang isang pangungusap na ito ay nagpabahala sa kalooban ni Mateo. Ang isang makapangyarihang bansa na kayang magtatag ng isang mundo ay mamamatay din ba talaga? Kung gayon, ano kaya ang magiging uri ng buhay ng makapangyarihang taong pumatay sa kanya? Nagpatuloy si Conwoo, gayon paman. Ang pagbagsak ng Immortal Grove Region ay hindi rin dapat ganoon kabilas noong una. 5 milyong taon na ang nakalilipas, pinutol ni Old Fart Immortal Grove ang kanyang koneksyon sa Immortal Grove Region. 10 sa isa, ang posibilidad ay patay na siya. Ang Immortal Grove Region na ito ay natural na hamina sa bawat araw na lumilipes. Ngunit 100,000 taon na ang nakalilipas, ang kanyang kayamanan ng Empyrean Spirit na may dugong buhay ay dapat sana ay pinino ng iba, kaya naman magiging depekto ang Heavenly Dao ng Immortal Grove Region. Naubos ang Mystic Chi, kaya naman hindi ninyo nakamit ang Deity Realm. Naging makahulugan ang tingin ni Mateo, at bamulong, Lifeblood Empyrean Spirit Treasure. Tumingin si Conwoo kay Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, hindi ba't meron ka rin yan? Isa pa. Higit pa iyon sa isa. Nanginig ang buong katawan ni Mateo, at nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwalang sinabi, pinag-uusapan ni Senior Ang. Ang Vast Heaven Steel at Soul Suppressing Pearl. Ngumiti si Conwoo at sinabing, kung hindi. Bukod sa Soul Suppressing Pearl, ano pa ang makakapatay sa Death Soul Tree ng lalaking iyon? Ang mga salitang ito, talaga namang may dalang matinding hinanakit. Sa sandaling marinig ito ni Mateo, alam niyang tila may masamang relasyon ang Conwoo Divine Wood sa Death Soul Tree. Gayunpaman, ang mga salita ni Conwoo ay pumukaw pa rin ng napakalaking alon sa puso ni Mateo. Hindi niya lubos maisip kung saan nagmula ang Vast Heaven Steel at Soul Suppressing Pearl. Hindi inaasahan ni Mateo na sila pala ang mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean ng soberanong Immortal Grove Region, ang Immortal Grove Empyrean. Ang antas na ito ng kataas-taasang pag-iral ay hindi talaga kayang hulaan ng isang karaniwang tao. Hindi nakapagtataka na kahit ang mga walang kapantay na kapangyarihan ng Absolute Heaven ay hindi kayang malaman ang lalim ng Vast Heaven Steel. Ang Old Fart Immortal Grove ay may 3 Empyrean Spirit Treasures. Ang isa ay ang World Suppressing Steel, ang isa ay ang Soul Suppressing Pearl, at ang isa ay ang Universe Sword.
Ang tatlong Empyrean Spirit Treasures na ito ay malapit na nauugnay sa Immortal Grove region. Ginamit ito ng Old Fart Immortal Grove upang pangalagaan ang tatlong Empyrean Spirit Treasures na ito. Kaya nang mawala ang Universe Sword, ang Immortal Grove region na ito ay dumanas ng matinding dagok. Mula noon, wala ng Divine Tao, wika ni Conwo nang may kumpiyansa at kahinahunan. Huminga ng malalim si Mateo, ngunit ang pagkagulat sa kanyang puso ay patuloy na hindi kumalma. Masyadong malakas ang epekto sa kanya ng mga sinabi ni Conwo. Bawat pangungusap na binigkas ni Conwo ay ang sekreto ng napakadakilang langit ng Immortal Grove region na ito. Ang mga tao ng Divine Realm ay nanirahan dito ng paulit-ulit, ngunit hindi nila alam na ito ay isa lamang lugar na itinatag ng ibang tao. Sa huli, sila ay mga pulako lamang sa ilalim ng balon. Mas malawak pa ang espasyo sa labas. Ang misteryong 100,000 taon na ito ay sa wakas ay nabunyag ngayon. Paanong hindi magugulat si Mateo? At ang isiniwalat ni Conwo ay higit pa sa misteryong ito na 100,000 taon na ang nakalipas. Hindi kailanman pinangarap ni Mateo na ang dalawang hindi kapani-pani walang kayamanan na nakuha niya ng hindi sinasadya ay pala mga kayamanan ng espiritu ng mga Empyrean. 1267. Senior, may tanong pa itong junior na ito. Magsalita ka. Ang pagtawid sa Deity Realm ay nangangailangan ng Mystic Chi na bumalot sa katawan. Iniisip ko kung mayroon pa bang Mystic Chi sa Divine Realm. Ang Mystical Chi na bumabaha sa katawan ay siya ring pinakamahalagang kawing patungo sa Deity Realm. Hindi lang ito ang hakbang na pinakainaalala ni Lian Fang, ito rin ang hakbang na pinakainaalala ni Mateo. Kahit na talagang magtagumpay ang kanyang Tao-defying pill, kung wala ang Mystic Chi, hindi rin siya makakarating sa Deity Realm. Ngumiti si Conwo at sinabing, Mystic Chi. Huho, wala ka ba niyan? Suot ko yan. Walang ekspresyon ang mukha ni Mateo. Hey! Ang enerhiya ng langit at lupa ay isa lamang mababang antas ng Mystic Chi. Dahil hindi naaabot ang Deity Realm, ang mga martial artist ng Immortal Grove region na ito ay talagang hindi kayang tiisin ang Mystic Chi na bumabaha sa katawan. Ang isang Empyrean Spirit Treasure ay sapat na upang suportahan ang mga martial artist ng Immortal Grove region na makalusot sa Deity Realm. Sa mga nakalipas na taon, ang Empyrean Spirit Treasure na sumusuporta sa Mystic Chi ng Divine Realm ay ang Universe Sword. Ngayong pinino na ng isang tao ang Universe Sword, natural na nahihigop din ang Mystic Chi. Ngunit sa loob ng dalawa pang Empyrean Spirit Treasure, natural na mayroon ding Mystic Chi, sabi ni Conwo. Nagtatakang sabi ni Mateo, sinasabi mo ba na sa loob ng Vast Heaven Steel at Soul Suppressing Pearl ay parehong may Mystical Chi? Pero, paano ko sila gagabayan palabas? Hindi mo na sila kailangang gabayan palabas. Kung kaya mong gawing muli ang Heavenly Tao sa loob ng iyong katawan, natural na lalabas ang Mystical Chi. Kung mabibigo ka, natural na hindi rin ito lalabas, sabi ni Conwo. Hindi inaasahan ni Mateo na sa loob ng Vast Heaven Steel ay may nakatagong Mystical Chi. 5 milyong taon na ang nakalilipas, minsan nang sinubukan ni Lian Fang na makalusot sa Deity Realm ngunit hindi nito napukaw ang Mystical Chi. Kung nahanap ni Lian Fang ang paraan para idagdag ang pangwakas na detalye sa Heavenly Tao, marahil ay siya muna ang makakarating sa Deity Realm. Siyempre, kahit si Conwo ay hindi rin sigurado kung kaya ba niyang maglabas ng Mystic Chi o hindi. Siguro si Mateo ay kapareho ni Lian Fang, at ang huling resulta ay pagkabigo. Maraming salamat Senior sa paglutas ng mga pagdududa ko. Walang hanggang utang na loob si Mateo. Sabi ni Mateo habang nakakuyom ang mga kamay. Pagkatapos ng ilang paghahanda, plinano ni Mateo na agad-agad na pinuhin ang tableta. Gusto sanang putulin ni Conwo si Mateo. Tahimik lang siyang nanood sa tabi. Sa isang mesa, mahigit 100 uri ng mga gamot na may espiritu ang nakaayos ng napakasiksik. Ang mahigit 100 uri ng mga gamot na ito ay hindi pa rin napili. Para mapili ang 100 uri ng mga gamot na ito, ilang deduksyon at eksperimento na ang ginawa ni Mateo noon. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang maliit na pahiwatig ng tugon kay Heavenly Tao, nasala ito. Sa buhay na ito, noong siya ay walang ginagawa, gumawa siya muli ng hindi mabilang na mga pagbawas at pagpapatunay. Gumawa siya ng maraming pagbabago bago tuluyang magdesisyon sa formulang ito ng Pildores na hindi pa umiiral noon.
Kuya, hindi ko alam kung bakit, ako. Kinakabahan ako. Sabi ni White Light nang may pag-aalala. Natatawang saway ni Mateo, parang baliw ka, nagpipino lang yan ng medicinal pill. Kailangan ba? Maaaring ganoon nga, ngunit ang gamot mong ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng banal na kaharian. Hindi ba ako maaaring kabahan? Kung mabaygo ito, wala nang pagkakataong subukan muli. Hey, kailan ba bumagsak ang kuya mo sa refining pills? Tumingin si Mateo kay White Light at sinabing may nag-uumapo na kumpiyansa. Napaisip si White Light at sinabing, totoo yan. Matagal nang naabot ng alchemy skills ni Big Brother ang rurok ng pagiging perpekto. Gayunpaman, kaya bang pinuhin ng 9 Stars Imperial Heaven Art ang Dow-defying pill na ito? Ang 9 Stars Imperial Heaven Art ay ang pinakamalakas na alchemy technique sa ilalim ng Deity Realm. Ngunit para sa pamamaraan ng alchemy na ito upang pinuhin ang hindi pa nakikitang gamot na ito, hindi rin kumpiyansa si White Light. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ko gagamitin ang 9 Stars Imperial Heaven Art ngayon. Natigilan si White Light at sinabing, hindi mo ginagamit ang 9 Stars Imperial Heaven Art. Tumango si Mateo at sinabing, kung pag-uusapan ang mga paraan ng pagpipino, halos walang mas pamilyar dito kaysa sa akin. Kahit na ito ang 9 Stars Imperial Heaven Art, imposible ring pinuhin ang Dow-defying pill. Dahil ako ang lumikha ng medicinal pill na ito, natural na kailangan kong lumikha ng mas kahangahangang alchemy technique. Mas kahangahangang technique ng alchemy. Kuya, itinago mo ng husto ang mga kasanayan mo. Huminga ng malamig si White Light. Walang mas nakakaintindi kay Mateo kaysa sa kanya. Ngayon lang niya nakitang gumamit si Mateo ng kahit anong alchemy skill na mas makapangyarihan pa. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang kasanayang ito sa alchemy ay nilikha ko sa aking nakaraang buhay. Pagkatapos kong maging perpekto sa buhay na ito, dapat ay sapat na ito para tumanggap ng malalaking responsibilidad. Kuya, ano ang tawag sa alchemy skill na ito? Tumalim ang tingin ni Mateo, at sinabi niya, 10 direksyon ng langit na sumasamsam ng sining. Ito ay isang karanasang mahirap makamit. Natural lamang hindi maaaring mangyari ang sitwasyon kung wala sina Renden, Sofia, pati na rin ang apo mag-aaral na si Jovan. Tinawag silang lahat ni Mateo upang manood at matuto. Kung isasantabi sina Renden at Sofia, ang lakas ni Jovan nitong mga nakaraang taon ay lumakas din ng husto. Siyempre, natuto siya mula sa fundamental na antas. Kaya naman mas mabagal siya kaysa kina Renden at Sofia. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi maikikaila. Sa pagkakataong ito, ang pill refinement ang siyang pundasyon ng lahat ng natutunan ni Master sa kanyang buhay. Mag-ingat kayong lahat. Kung gaano karami ang mauunawaan ninyo ay depende sa inyong kapalaran, sabi ni Mateo sa 3 tao. Same time na tumango ang 3 tao, pawang labis na nasa sabik. Alam na nila na ang pipinuhin ni Mateo sa pagkakataong ito ay masasabing ang numero 1 tableta sa loob ng 100,000 taon. Tungkol naman sa 10 Direction 7 Season Art, ito rin ang unang beses na narinig nila ito. Pero hindi sila nagduda kahit kaunti na isa itong alchemy skill na umabot sa rurok ng pagiging perpekto. Inasikaso ang lahat, sinimulan ni Mateo na pinuhin ang tableta. Nagpatulo si Mateo ng isang patak ng asensya ng dugo sa Dragon Sovereign Cauldron. Agad na pumailan lang sa kalangitan ang presyon ng dragon mula sa Dragon Sovereign Cauldron. Gamit ang kasalukuyang dugong dragon na may pinakamataas na ranggong sagradong ranggo ni Mateo, kayanan niyang gamitin ng husto ang kapangyarihan ng Dragon Sovereign Cauldron. Ang kasalukuyang Dragon Sovereign Cauldron ay isa ng kalahating Diyos na artifact na kapantay ng Vast Heaven Pagoda. Ngunit ang pagpipino sa pagkakataong ito ay ibang-iba sa impresyon ng lahat noon. Dati, nakakapanabag ang pakiramdam na dulot sa kanila ng pill refinement ni Mateo. Hindi lang basta nakakapanabag, kundi nakakapigil hininga. Pero sa pagkakataong ito, habang kinukuha at dinadalisay lang ang embryo na nakapagpapagaling, gumugol si Mateo ng 3 araw. Ang pagiging marami ng mga gamot na espiritista ay isang aspeto. Ngunit ang paraan ng paglilinis ni Mateo ay ibang-iba na ngayon kumpara dati. Ang mga embryo na pinagbuti ni Mateo, sa huli, ay hindi isa, kundi 9.
Bawat pangunahing sangkap, pipinuhin niya ang isang medicinal embryo ng mag-isa. Nang makita ang eksenang ito, labis na namangha sina Sofia at ang iba pa. Anong ginagawa ni Grandmaster dito? Maaari kayang magpino siya ng siyam na medicinal pills? Nagtatakang tanong ni Jovan. Inikat ni Sofia ang tingin sa kanya at sinabing, sa tingin mo ba ay siyam na medicinal pills ang Dow-defying pill? Sabi ni Renden, ang pagpino sa siyam na embryo na ito na nakapagpapagaling ay hindi mahirap matutunan. Ngunit ang pagpino sa siyam na embryo na ito na nakapagpapagaling para maging isang tabletang panggamot ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Tumanggaw si Sofia at sinabing, ang pagpino ng Dow-defying pill ay hindi paghahalo ng mga spirit medicine na ito, kundi pagsasama-sama upang maging isang kumpletong heavenly Dow. Sa proseso ng pagpino, hindi lamang kailangang magtuon sa pagpino ng medicinal pill, kailangan pa nilang umasa sa kanilang pag-unawa sa alchemy Dow at pagsamahin ang mga medicinal embryo na ito ng organiko. Masasabing ang pagpino ng Dow-defying pill na ito ay isang maliit na mundo. Pinino ang mga embryo na panggamot, at sa wakas ay sinimulan na ni Mateo ang pagpino. Pero nang sandaling kumilos siya, nagulat sina Sofia at ang iba pa. Ito. Hindi ba't ito ang paraan ng pagpino ng Greater Faceless Art? Isang tier isang alchemy skill para pinuhin ang Dow-defying pill. Gulat na sabi ni Jovan. Labis din na nagulat si Sofia at napasigaw, tingnan ninyo. Ito ay naging lesser faceless art. Teka, isa na naman itong skill. Ito. Ano ba ang nangyayari rito? Noong una, pinanood ni Conwo si Mateo na pinino at nililinis ang mga embryo na panggamot ng mahinahon. Ngunit nang kumilos siya, ang kanyang mga titig ay nagpakita ng mga kislap ng maningning na liwanag. 1268. Sa mga taong naroroon, walang nakaintindi kung alin ang mas mahusay kay Dow kaysa kay Conwo. Ang pamamaraan ng pagpino ni Mateo ay mukhang napakasimple, ngunit sa bawat galaw ay taglay ang nananatiling alindog ni Dow. Napasigaw sa paghanga ang kanyang mga disipulo dahil hindi nila maintindihan ang Dow ni Mateo. Masyadong malayo ang agwat ng nasasakupan ng dalawang partido. Malinaw na hindi alam ni Conwo ang alchemy. Pero mula sa mga nagtatakang bulalas ng mga disipulo, nahulaan niya na ang ginamit ni Mateo ay ang lahat ng pinakasimpleng pamamaraan ng alchemy. Pero ang ginamit ni Mateo ay hindi ang pinakasimpleng alchemy skills. Tila magkasalungat, ito talaga ang pagpapatingkad ng pagbabalik sa orihinal na pagiging simple ng isang tao. Ito ang sining na sumakop sa langit ng 10 direksyon. Huho, medyo nakakatuwa. Baka magtagumpay talaga ang batang ito. Natatawang sabi ni Conwo. Gulat na tumingin si Sofia kay Conwo, naglakas loob, at nagtanong, Senyor, may napansin ka ba? Nakikita kong ang ginagamit ni Master ay pawang mga tier isang alchemy techniques. Alam nating lahat ang mga ito. Kaya ba nitong teknik na pinuhin ang Dow-defying pill? Sa pagtatanong niya, lahat ay nakinig, gustong marinig ang pagsusuri ni Conwo. Lalo na ang white light, narinig pa rin niya na si Mateo ay lumikha ng ilang 10 directions 7 season art dati. Sa huli, ang ginamit niya ay ilan sa mga pinakasimpleng teknik sa pagpino. Natural lang na alam niyang hindi nagbibiro si Mateo. Pero hindi niya talaga masabi kung ano ang pagkakaiba ng mga teknik ni Mateo sa mga teknik ng tier isang alchemy. Mga teknik ng tier isang alchemy. Haha, Nay. Narating na ng iyong Panginoon ang hangganan ng pagtingin sa bundok bilang isang bundok na hindi gumagalaw, at pagtingin sa tubig bilang tubig na hindi gumagalaw. Masyadong malayo ang pagkakaiba ninyo sa kanya, kaya hindi mo maiintindihan, sabi ni Conwo sabay tawa ng malakas. Nagliwanag ang mga mata ni Sofia, at nagtanong ng detalyado, Senyor, pakiusap, lutisin ang aking kalituhan. Sumulyap si Conwo sa kanya at nakangiting sinabi, hindi kailanman makakamit ng isang tao ang kanyang mga layunin nang hindi ginagawa ang mga bagay-bagay ng paunti-unti. Dahil sa hindi pag-iipon ng maliliit na sapa, walang paraan para maging ilog o dagat. Ang kinaroroonan ng Dow ay hindi panandalian at panandalian kundi sa loob ng bawat maliit na bahagi. Hindi ako marunong ng alchemy, pero ang napakaraming great Daos ay pawang patungo sa iisang destinasyon. Ang tier isang alchemy skills ang pinakasimple, ngunit kung saan din nakasalalay ang mga ugat ng mga teknik ng alchemy.
Kapag nag-cultivate kayo sa isang napakataas na realm, pagkatapos ay bumalik kayo para tingnan ito, marahil ay may kakaibang pakiramdam. Siyempre, sa kasalukuyan ninyong realm, malayo pa rin ito. Nang marinig iyon ng lahat sila ay natulala. Noon lang nila nalaman kung anong uri ng profound realm ang narating na ng alchemy daw ni Mateo. Ang ganitong uri ng kaharian ay talagang walang paraan para gumamit ng mga salita upang ilarawan. Nagpalitan ng tingin ang tatlong Sofia, at sa huli ay mapait na ngumiti. Ang pagpapakawala sa kanila ni Mateo ay natural lamang para maramdaman nila ng kaunti ang tunay na alchemy daw. Sa kasamaang palad, kahit ano pa man ang hitsura nila, pinipino pa rin ni Mateo ang isang tier isang medicinal pill. Nasanay na silang tatlo kay Mateo dati at pamilyar sila sa mga teknik ng tier isang alchemy. Lahat sila, kahit isa sa mga teknik ay madaling makakamit para makapasok sa legendary realm. Pero ngayon, nang mapanood nilang pinino ni Mateo ang mga tableta ay saka lang nila nalaman na mahaba pa ang kanilang landas. Lumipas ang mga araw at araw. Sa isang kisap mata, 10 araw na ang nakalipas. Sa loob ng 10 araw na ito, wala namang naging kapanapanabak. Patuloy na ginagamit ni Mateo ang pinakasimpleng mga pamamaraan ng alchemy upang pinuhin ang tableta, hindi nagmamadali at hindi kapansin-pansin. Pero unti-unting naging seryoso ang ekspresyon sa mga mukha ni Sofia. Pinino ni Mateo ang 9 na embryo na nakapagpapagaling ng sabay-sabay. Ngunit sa loob ng 10 araw, unti-unti silang nakamit ang ilang antas ng tagumpay. Sa oras na ito, sa wakas ay medyo naintindihan na nila ang mga salita ni Kanwo. Ang mga ordinaryong tier isang alchemy skills ay talagang hindi kayang pinuhin ang 9 na medicinal embryo na ito ng sabay-sabay. 9 na embryo na nakapagpapagaling, sa loob ng mga ito ay naglalaman ng mahigit 100 uri ng mga gamot na espiritu. Ang kahirapan ng pagkontrol ay talagang siyang rurok ng buong divine realm. Pero sa loob ng 10 araw, wala ni isang bahid ng pagkakamali si Mateo. Ito ay isang bagay lamang na hindi kailanman maglalakas loob na isipin. Kaya, ang tanging posibilidad ay ang mga teknik ng alchemy ni Mateo, ay talagang hindi nila maintindihan. Masyadong malalim. Biglang nagbago ang mga mukha ng lahat. Nagtipon ang mga ulap sa kalangitan. Pabago-bago ang mga sinag ng araw na parang may malaking mangyayari. Tumingin si Kanwo sa langit at natatawang sinabi habang nakapikit ang mga mata, hey, napukaw ang resonansya ng dakilang daw. Tunay na kahanga-hanga ang batang ito. Maaaring may kwalipikadong kahalili si Old Fart Immortal Grove. Dam Ugong. Sa ibabaw ng kalangitan ng buong Divine Realm, isang makulay na sunglow ang kumislap, nagniningning sa lupain hanggang sa ito ay naging isang napakagandang kulay. Sa itaas ng ika-9 na langit, dumagundong ang kulog at gamulong ang mga ulap, patungo sa timog. Sa angkan ng mga dragon sa rehiyon ng mga demonyo, itinaas ni Lian Fang ang kanyang ulo at tumingin sa kalangitan, mga sinag ng makinang na liwanag na kumikislap sa kanyang mga titig. Anong nangyari? Sino nga ba ang maaaring maging sanhi ng ganitong kababalaghan? Gulat na sabi ni Lian Fang. Senior, kung titingnan mo ang kaguluhang ito, tila patungo ito sa timog. Ito mismo ang direksyon ng God's Fall Mountain Range. Maaari kayang nakalusot si Mateo papunta sa Deity Realm. Sa tabi, nagliwanag ang mga mata ni Yunteng at gulat na nagsalita. Sinulyapan siya ni Lian Fang at tumawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabing, masyado kang nag-iisip. Kalimutan mo na ang tungkol sa pagpasok sa Grotto Profound Deity Realm, kahit na pagpasok sa Origin Deity Realm, imposible ring lumitaw ang ganitong kababalaghan sa langit at lupa sa buong Divine Realm. Sa ganitong kababalaghan sa kalangitan, malamang na ang mga nilalang lamang sa rehiyong ipinagbabawal ng Diyos ang maaaring magdulot nito. Natatakot ako na. Ang pag-asa ni Yunteng na kakabukas lang ay pinatay ni Lian Fang. Tunay nga, ang ganitong uri ng penomenong langit at lupa ay tumagal ng 3 araw. Bukod dito, ang saklaw nito ay lumaganap sa buong banal na kaharian. Kahit na makalusot si Mateo sa Deity Realm, imposible ring magdulot ng ganitong nakakatakot na kababalaghan sa langit at lupa. Ang ganitong uri ng penomenong may kinalaman sa langit at lupa, walang anumang tala nito sa kasaysayan ng banal na kaharian.
Kahit na ang mga powerhouse na iyon ng Origin Deity Realm, hindi rin posible na gawing ganito kagulo ang buong Divine Realm. Biglang pumikit si Lian Fang. Nang makita ni Yunteng ang sitwasyon, napasigaw siya, "Senyor, hindi mo dapat gawin iyon." Hindi pa rin humihina ang boses niya, at saka lang nakita si Lian Fang na samuka ng dugo habang bumubuga. Bigla na lang, tila tumanda ng husto si Lian Fang. Tumangala si Lian Fang sa langit at bumulong, hindi maaaring pasukin ang heaven daw. Sana ay ligtas na makabalik si Mateo. Kasabay nito, dahan daw ang iminulat ni Ken ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay naging napakapangit. Ito ang Great Dao Resonance. Hindi naman talaga magtatagumpay ang batang yun, di ba? Hey, takot. Ikaw, itong matandang ito, ay wala nang iba pa. Biglang lumitaw si Jumala at sinabing may malamig na ngiti. Humph! Ngayon, kami na lang dalawa ang maglalaban sa tamang oras. Kapag ang Diyos ang ito ay nalampasan na ang Divine Realm, kahit pa makamit niya ang Dao at maging isang Diyosa, ano na? Ipadala ang mga utos, pagkalipas ng 3 araw, maglunsad ng pangkalahatang offensiba laban sa Demon Region. Kailangan nating lipulin ang lahi ng mga demonyo anuman ang mangyari. Hindi naniniwala ang Diyos ang ito na mapipigilan pa rin ito ni Lian Fang sa pagkakataong ito. Mapanghamak na sabi ni Ken. Nagliwanag ang mga mata ni Jumala, at sinabi niya, nabawi mo na ang iyong lakas. Kung hindi, ano sa tingin mo? Relax lang, lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos ang ito. Kahit pa maging Diyos talaga ang batang iyon at bumalik, hindi rin siya makakatakas sa palad ko, hahaha. Habang nakikipag-usap sa likuran, si Ken ay nagpakawala ng isang mabangis na tawa. Kumurap-kurap ang tingin ni Jumala ngunit hindi niya alam kung saan nakasalalay ang kumpiyansa ni Ken. Sa kabundukan ng God's Fall, ang mga sinag ng araw ay bumaba mula sa kalangitan, at nagtagpo patungo sa Dragon Sovereign Cauldron. Matagal na natigilan sina Sofia at ang iba pang nasa tabi dahil sa panunood. Hindi pa nila nakita noon na ang pagpino ng mga gamot na panggamot ay maaaring magdulot ng ganitong kababalaghan na parang langit at lupa. Ugong. Biglang nanginig ng matindi ang Dragon Sovereign Cauldron. Nagbago ang mga mukha ng lahat dahil sa eksenang ito. Boom! Isang malakas na kalabog lamang ang narinig, at ang Dragon Sovereign Cauldron na iyon ay direktang sumabog. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas. 1269. Kuya Mateo. Kuya. Guru. Ilang sigaw ang sabay-sabay na umalangaw-ngaw, ang mga boses ay puno ng takot at sindak. Ang kalahating Diyos na artifact, ang Dragon Sovereign Cauldron, ay hindi talaga nakayanan ang pressure ng Heavenly Dao, at agad na nag-iba. Nagkalat ang mga piraso ng Dragon Sovereign Cauldron sa lahat ng dako. Isang napakalaking puwersa ng pagtama ang lumipad patungo sa lahat. Casual na ikinumpas ni Conwen ang isang kamay at tuluyang binura ang mga pirasong iyon. Pero hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalaga ay ang pagsabog ng koaling panggamot, ano ang dapat gawin ni Mateo tungkol sa gamot na panggamot. Nang itutok nila ang kanilang mga mata at tumingin sa paligid, hindi nila maiwasang magulat. Sa harap ni Mateo, isang diagram ng Tai Chi ang nabuo. Sa gitna ng diagram ng Tai Chi, 9 na embryo na panggamot ang patuloy na tinutunaw ng Cleansing Sandal Sacred Flame. Ang Tai Chi diagram na iyon ay walang kapantay ang lalim. Naglaan ng oras si Mateo para maisigawa ang mga alchemy skill at hindi man lang siya naantig sa pagbagsak ng Dragon Sovereign Cauldron. Ang kasalukuyang Mateo ay pumasok na sa isang napakalalim na kalagayan. Malinaw na nagpipino si Mateo ng mga tableta doon, ngunit si Sofia ay may kakaibang pakiramdam. Parang wala si Mateo doon. Ang naroon lamang ay ang malabo at walang katuturang makalangit na daw. Ang kasalukuyang Mateo ay tila nagkatawang tao upang maging heavenly daw. Ang ganitong uri ng kamangha-manghang palabas ay talagang hindi kayang isipin. Mahusay na pagpipino ng tableta ng Dao. Ito ang maalamat na pagpipino ng tableta ng Great Dao. Hahaha. Hindi ko inaasahan na ang ganitong uri ng kahangahangang palabas ay lumitaw sa isang Empyrean world. Old Fart Immortal Grove, o Old Fart Immortal Grove, hindi ko talaga inaasahan na ang iyong Empyrean world na malapit ng gumuho ay lumikha ng ganitong figure.
Inaabangan ko kung makakapagbigay ba siya ng isang makinang na liwanag doon. Biglang tumawa ng malakas si Kanwo at sinabing, Sofia, lahat sila ay naakit ng tawa ni Kanwo. Malinaw na interesado rin sila sa kasalukuyang kalagayan ni Mateo. Senior, ano ba itong Great Daupil Refinement na sinasabi mo? Tanong ni Sofia. Sa oras na ito, nagiba na ang tingin ni Kanwo kay Mateo. Bago ito, minamaliit niya si Mateo. May kahit kaunting awa pa nga. Ang Kanwo Divinewood ay nabuhay ng alam na alam ng Diyos kung ilang taon na. Masasabi pa ngang isa siyang nilalang na nagmamasid sa pag-angat at pagbagsak ng Immortal Grove region. Para sa kanya, ang mga tao sa mundong ito na parang Empyrean ay mga mababang uri lamang. Ang ganitong uri ng pagmamataas ay isinilang sa mga buto. Hindi niya ito mababago. Pero sa sandaling ito, hindi namamalayang naalis ni Kanwo ang walang malay na pakiramdam ng pagiging superior. Nang makita niya ang pangyayaring ito, sa wakas ay tumingin siya ng diretso kay Mateo, ang hamak na taong ito sa isang mundong walang hanggan. Nakita mo na ba yung diagram ng Tai Chi? Tanong ni Kanwo. Natigilan si Sofia at sinabing, nakita ko. Hindi ba't pinaikli at binuo iyon ng master gamit ang kapangyarihan ng mga array formation? Tumawa si Kanwo kahit hindi niya gusto at sinabing, array formation. Hahaha. Hindi yan array formation. Yan ang Heavenly Dao ng Immortal Grove region, ang nagmaterialisar na Heavenly Dao, ang natitirang Heavenly Dao. Heavenly Dao. Senior, hindi ka nagbibiro, di ba? Napaawang ang bibig ni Sofia at labis na nagulat. Hindi lang siya, lahat sila ay may mga tinging hindi makapaniwala. Akala nilang lahat ay nagbibiro lang si Kanwo. Ano ang Heavenly Dao? Panandalian at panandalian lang ang buhay na iyon. Isang ganap na hindi mahahawak ang pag-iral. Maaaring unawain ng mga martial artist ang Heavenly Dao, ngunit paano magagamit ng isang tao ang Heavenly Dao para pinuhin ang mga tableta? Ito ay masyadong katawa-tawa. Ito ay isang bagay na imposibleng mangyari. Pero sinabi ni Kanwo nang may mapanghamak ng ngiti, ang Heavenly Dao ay hindi kasing misteryoso ng iniisip ninyong lahat. Ang Heavenly Dao na inyong nililinang ay Dao lamang ng ibang tao. Ang lugar na ito ay ang Empyrean world ng Old Fart Immortal Grove. Kaya ang Heavenly Dao na inyong nililinang ay Dao niya lamang. Sa makatuwid, hanggat kayo ay nasa loob pa rin ng Immortal Grove region na ito, imposibleng malampasan ninyo siya magpakailanman. Sa katunayan, hindi ninyo kayang hawakan ang sakong ng kanyang mga paa. Kung kaya ninyong linangin ang hanggang 10,000 ng kanya, isa na itong walang talo na pag-iral. Nagpalitan ng tingin ang lahat, gustong pumatol, ngunit hindi rin magawang pumatol. Ang mga salita ni Kanwo ay natural na estratehikong nakalagay sa isang kapaki-pakinabang na posisyon. Ang mga bagay na alam niya ay ang mga bagay na hindi nila kayang isipin. Bukod pa rito, ayon sa sitwasyong alam nila, ang sinabi ni Kanwo ay talagang tama. Habang nakatingin sa mga nagtatakang mukha ng lahat, patuloy na nagsalita si Kanwo ng may sigla at katiyakan, gayunpaman, imposible iyon. Ang kaharian ng Empyrean ay ang hindi ninyo lubos na maisip. Sa kasagsagan ng Old Fart Immortal Grove, ito rin ang panahon kung kailan ang Heavenly Dao ng Immortal Grove region ay nasa pinakamalakas at pinakamaunlad na antas. Ang Heavenly Dao na iyon, kahit ako ay kailangan ding magbigay daan para maiwasan ang alitan. Ngunit sa kasamaang palad ngayon. Huho, ang isang walang buhok na phoenix ay mas mababa kaysa sa isang manok. Ito. Senior, hindi mo pa ba nasasabi kung ano ang Great Daupil Refinement? Habang minamaliit ni Kanwo ang Heavenly Dao ng Divine Realm ng ganito, natural na nakaramdam si Sofia ng kaunting inis sa kanyang puso. Alam lang din niya na totoo ang sinabi ni Kanwo. Kung hindi dahil dito, paano magiging halos wala ng saysay ang Deity Realm? Sumulyap si Kanwo sa kanya at nakangiting sinabi, ayaw pa ring sumuko ang batang babae. Pero, maganda naman ang mood ni Old Kun ngayon, hindi kita pag-iisipan. Ang pagsasabi na hindi maganda ang Heavenly Dao ay wala naman talagang intensyong maliitin ito, pero sinasabi nitong napakalakas ng amo mo. Ang pagpipino ng Great Daupil ay ang pagpipino ng mga medicinal pills gamit ang Great Dao bilang pagan. Ang amo mo ay nagpasiklab ng Great Dao Resonance. Ito mismo ay isang bagay na bihirang makita.
Pero hindi ko inaasahan na kaya niya palang gamitin ang Heavenly Daw, at pinipino ang pil gamit ang Great Daw. Talagang hindi ka panipaniwala. Nang marinig ng iilang tao ang mga salita ni Conwo, lahat sila ay nagulat hanggang sa hindi na nila maisara ang kanilang mga bibig. Ang paggamit ng Heavenly Daw para sa pagpino ng mga tableta, ang ganitong uri ng bagay, ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay nakakapangilabot na. Kung hindi dahil sa gabay ni Conwo, hindi nila kailanman iisipin na ang diagram ng Tai Chi ay ang tunay na anyo ng Heavenly Daw. Sa pagkalat ng ganitong bagay, tiyak na iisipin ng ibang tao na baliw sila. Dahan daw ang sinabi ni Conwo, para magamit ng batang ito ang Heavenly Daw, ipinapakita nito na nakuha na niya ang pagkilala ng Immortal Grove Heavenly Daw. Natural lang na hindi ito nauugnay sa World Suppressing Steel at Soul Suppressing Pearl. Ngunit para maisakatuparan ang hakbang na ito, hindi lamang ito nauugnay sa dalawang bagay na iyon. Simula ngayon, iba na siya sa inyong lahat. Siya ang mamumuno sa inyong lahat, at magiging tunay na Diyos ng Immortal Grove region na ito. Habang dumarami ang kanilang naririnig, lalo silang nagulat. Natural lamang na tuwang-tuwa sila sa kanilang mga puso nang marinig ang mga salita ni Conwo. Ngunit mas lalo pang hindi makapaniwala ang mga ito. Tumama ng husto sa kanilang mga puso ang bawat salita ni Conwo, dahilan para mawalan sila ng hininga. Nagiba ang tingin ng iilang tao kay Mateo nang muling tumingin ito sa kanya. Lalo na, si Megan, na kasintahan niya. Ang kanyang kasintahan ay talagang magiging mas dakila kaysa sa lahat ng buhay ngayon. Ang mga damdamin sa oras na ito ay napakakomplikado. Nagpatuloy si Conwo sa kanyang mga salita na determinado na gulatin ang mga tao hanggang sa mamatay at sinabing, "Hey, ang pag-triggers Heavenly Daw gamit ang Alchemy Daw, at pagkuha ng pagkilala kay Immortal Grove mula roon." Talagang hinahangaan ng batang ito ang mga tao. Mula ngayon, masasabing tunay na minana niya ang mante ni Immortal Grove. Kapag ang kanyang lakas ay umabot sa isang partikular na kaharian, magagawa na niya maging bagong Panginoon ng Immortal Grove region na ito. Kahit na ito ay isang sira-sirang mundo lamang. Pero tungkol sa lahat ng ito, tila walang kaalam-alam si Mateo. Lubog na siya sa sarili niyang Daw. Ang pagpino ng Daw-defying pill ay hindi na isang misyon para sa kanya. Ito ay ang lasapin ng pakiramdam ng pagdamay sa Heavenly Daw. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay nagparamdam sa buong pagkatao niya na parang naglalakad siya sa mga ulap. 1270. Upang makapaghiganti sa buhay na ito, iyon ang dahilan kung bakit humakbang si Mateo sa landas ng pakikipaglaban. Kahit na napakataas ng kanyang talento sa martial Daw, sa kanyang mga buto, siya pa rin ang alchemist na walang humpay na humahabol sa mga limitasyon ng Alchemy Daw. Bago pa man siya muling magkatawang tao, ang pag-unawa ni Mateo sa Alchemy Daw ay umabot na sa isang malalim na antas. Kung hindi rin niya magagawa ang Daw-defying pill, isang kamangha-manghang medicinal pill. Ngunit sa nakaraang buhay, ang kanyang banal na kaharian ng kaluluwa ay kulang at patuloy na nararamdaman na mayroong isang patong ng papel na salamin ng bintana na hindi natutusok. Sa buhay na ito, hindi lamang niya nakuha ang Medicine God's Soul Canon, nakakuha pa siya ng ilang Divine Daw cultivation methods at martial techniques, at mas malalim pa ang kanyang pangunawa sa Heavenly Daw. Bukod pa rito, nakuha niya ang World Suppressing Steel at Soul Suppressing Pearl sa buhay na ito. Nagsama-sama ang lahat ng elemento, at nabuo ang kasalukuyang Mateo. Sa 10 Direction 7 Seeking Art na ito, habang pinoproseso ni Mateo ang mga tableta gamit ang teknik na ito, unti-unting na-sublimate ang buong pagkatao niya. Sa pamamagitan ng Tai Chi diagram na ito sa harap niya, nakaramdam si Mateo ng pagmamaliit sa lahat ng may buhay. Sa ngayon, pakiramdam niya ay pinipino niya ang isang medicinal pill gamit ang langit at lupa bilang pagan. Sa wakas, ang pagpipino ng Daw-defying pill ay pumasok sa huling yugto. Ang diagram ng Tai Chi na iyon ay biglang naglabas ng nakasisilaw na liwanag, tumatagos hanggang sa hindi na maimulat ng lahat ang kanilang mga mata. Dahil si Mateo ang sentro, bumuo ito ng isang napakalaking vortex. Isang nakakatakot na enerhiya ng asensya ang dumagsa patungo sa vortex na ito. Para itong mga umaagos na sapa na nagtatagpo upang bumuo ng isang dagat. Nabalot ng lubusan si Mateo ng liwanag. Sa labas, hindi na makita ni Megan at ng iba pa ang nangyayari sa loob.
Naramdaman lang nila na parang ang buong mundo ay nagsusumikap ng husto para kay Mateo na pinuhin ang medicinal pill. Kung hindi dahil sa nakita ko mismo, hindi ako maniniwala na kaya pa palang linangin ng ganito. Ito ang tunay na perpeksyon ng alchemy daw. Madamdaming buntong hininga ni Jovan. Siya ay ipinanganak sa isang maharlikang pamilya na mahilig sa alchemy, at ang kanyang mga abot-tanaw ay napakataas. Ngunit ang palabas na ito sa harap niya ay hindi niya kailanman naisip. Ang tanawing ito ay malalim na nakaukit sa kanyang isipan, at naging kanyang panghabang buhay na hangarin. Siyempre, hindi lang siya. Mapait din ang ngiti ni Renden at sinabing, nitong ilang taon, mapait akong nagkultiba bawat minuto at segundo. Noong una, akala ko ay makakalapit ako ng kaunti kay Master. Pero ngayon ko lang nalaman na mga tao pala kami mula sa ibang mundo kasama niya. Gayunpaman, tiyak na maaabutan ko ang mga yapot niya. Dahil sa pag-ugong na ito, siyam na embryo na nakapagpapagaling ang kasalukuyang umiikot sa napakabilis na bilis. Kung mas mabilis ang pag-ikot ng vortex, mas mabilis din ang pag-ikot ng mga medicinal embryo. Unti-unti, lumiit ang napakalaking liwanag na iyon, lumiliit ng lumiliit. Ang diagram ng Tai Chi na iyon ay unti-unting lumiliit din. Sa wakas, lahat ng bagyo ay nagtagpo sa palad ni Mateo. Isang maitim na pulang tabletang panggamot na tahimik na nakasabit sa ibabaw ng kanyang palad. Nagtakbuhan ang lahat, sinusuri ang tableta at si Mateo na parang mga mausisang sanggol. Kuya, kumusta? Ang pakiramdam mo? Tanong ni White Light. Guru, ito ba ang Tao-defying pill? Hindi ko masabi kung anong espesyal na aspeto ang mayroon ito. Ang isang Pildores na sumusuway sa langit ay wala talagang pill tribulation. Sabi ni Sofia. Ngumiti si Mateo ngunit walang sinabi. Ngunit lumapit si Conwo at nakangiting sinabi, dahil sa pagpino ng tableta gamit ang dakilang daw, ang medicinal pill na ito ay nakakuha ng pagkilala bilang heavenly daw. Kahit ang heavenly daw ay hindi nagsalita, sino ang magpapadala ng makalangit na kapigatian? Lolong guro, napakagaling mo talaga. Sa aking palagay, ang isang Diyos ng alchemy ay wala nang iba pa rito, hindi ba? Bamantong hininga si Jovan sa paghanga. Sinuri ni Mateo ang Tao-defying pill sa kanyang palad. Ngunit ang kasalukuyang mood na ito ay hindi pangkaraniwang kalmado, malayo sa inaasahan at pagkabalisa bago ang pagpipino. Alam niyang tiyak na nagtagumpay siya. Ngumiti si Conwo at sinabing, magaling na binata, nakuha mo na ang pagkilala bilang heavenly daw. Sa hinaharap kapag sapat na ang iyong lakas, mapapalitan mo si Old Fart Immortal Grove, at magiging Panginoon ng Empyrean World na ito. Akala ni Conwo ay labis na matutuwa si Mateo sa balitang ito. Tutal, sa kanyang palagay, ang Panginoon ng isang Empyrean World, iyon ay isang kataas-taasang pag-iral. Kahit siya ay hindi rin makakamit ang hakbang na ito. Pero nadismaya siya. Kalmado ang ekspresyon ni Mateo at hindi siya natinag kahit kaunti sa sinabi nito. Panginoon ng isang Empyrean World, di ba? Senior, kahit na maging tagapamahala talaga ako ng Immortal Grove region, ang tatahakin ko ay ang Dao ni Senior Immortal Grove. Kahit malakas ang Dao niya, kung susundin ko ang landas niya, hindi ko siya malalampasan habang buhay, mahinahong sabi ni Mateo. Lumipat ang tingin ni Conwo kay Mateo nang may pagtataka. Hindi niya akalain na sinabi pala ni Mateo ang ganoong bagay. Ang pagkontrol sa isang mundong Empyrean, kahit sa isang sira-sirang mundong Empyrean, isa itong napakalaking tukso sa labas. Iilang tao lang ang makakalaban sa ganitong uri ng tukso. Pero sinabi talaga ni Mateo ang ganitong uri ng mga salitang walang tigil na bumaba mula sa isang mataas na lugar. Talagang nagpabuntong hininga ito sa kanya nang walang humpay sa paghanga. Kung sa labas lang ito nangyari, siguradong hindi magugulat si Conwo. Pero ito ang rehiyon ng Immortal Grove. Para sa kanya, si Mateo ay isang mortal. Isang mortal na biglang kumokontrol sa isang mundo, nagiging hegemon ng isang mundo, gaano kalaking tukso ito. Pero hindi talaga natinag si Mateo. Hey, ikaw, bata, ay talagang pambihira. Hindi nakakapagtaka na mapipili ka ng Immortal Grove. Tama ang sinabi mo, ang sinumang mahusay na tagumpay ay dapat may sariling Dao. Kaya lang kahit na ang landas na ito ay may walang limitasyong potensyal, ito ay napakahirap.
Halos wala talagang sino man ang may lakas ng loob na tahakin ang landas na ito, seryosong sabi ni Kanwo. May mga salita pa rin si Kanwo na hindi niya nasabi. Hindi naman sa walang sino man ang lumakad sa landas na ito, ngunit karamihan sa kanila ay nabigo. Sa madaling salita, para sa karamihan, minamaliit nila ang kanilang kakayahan. Bukod pa rito, hindi pa nakakalabas si Mateo sa mundong ito ng mga Empyrean. Medyo mayabang ang mga salitang ito. Paanong hindi naintindihan ni Mateo ang pahiwatig ni Kanwo? Wala lang talaga siyang pakialam at nakangiting sinabi, mas gugustuhin ko pang durugan kaysa maglaho at maging pangkaraniwan. Nang makita ang matatag na mga mata ni Mateo, natahimik si Kuno at hindi nagsalita. Sa kaibuturan ng puso niya, medyo nandidiri siya. Nakakatakot nga ang talento ni Mateo, pero pangkaraniwan lang din iyon sa mundong ito ng mga Empyrean. Iba ang pinagmula ng mga makapangyarihang nilalang sa labas kumpara sa mundong ito na parang Empyrean. Pero sa paraan ng pag-iisip ni Mateo, palihim pa ring pinuri ni Kanwo ng may paghanga. Ang magkaroon ng ganoong mga ideya ay hindi pa ganoon kadali noon. Haha, ang layo naman. Kailangang kainin ang pagkain ng subo-subo. Hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan ang Dao. Kapag nalutas ko na ang krisis ng lahing demonyo, hindi pa huli ang lahat para isipin pa ang mga ito, malakas na tumawa si Mateo at sinabi. Guro, iinuman mo ba itong Dao-defying pill ngayon? Tanong ni Sofia. Tumanggaw si Mateo at sinabing, hindi ako hihintayin ng oras. Kasalukuyan akong nakikipagkarera kay Ken, depende iyon kung sino ang mas mabilis tumakbo. Hintayin mong ayusin ko ang paghinga ko ng kaunti, at maghahanda na ako para makalusot. Hindi na sayang ang oras ni Mateo. Alam niyang sinasamantala rin ni Ken ang bawat minuto at segundo para mabawi ang kanyang lakas. Ang pagpasok sa God's Fall Mountain Range na ito ay nagsasayang na ng maraming oras. Ngayon, depende na kung sino ang unang magtatagumpay. Pagkalipas ng isang araw, ang asensya, enerhiya, at espiritu ni Mateo ay na-adjust na sa kanilang pinakamataas na kondisyon. Inilabas niya ang maitim na pulang Dao-defying pill sa kanyang bibig. Kasabay nito, sa wakas ay lumabas si Ken sa kanilang pag-iisa at pinangunahan ang hukbo ng mga demonyo upang sumalakay sa mga hangganan. Gumanti ng buong lakas ang lahi ng mga halimaw, na nagpaisip kay Lian Fang na malamang ay hindi na nalalayo si Ken sa pag-iisa. Kaya naman, ini-address niya ang lahat ng linya ng depensa at pinabalik ang lahat ng tao sa Demon Region, planong harapin ang huling labanang ito. Lian Fang, bumalik na ang Diyos na ito. Simula ngayon, akin na ang Immortal Grove Region na ito, Ken. Ang boses ni Ken ay parang mga kulog na dumadagandong sa kalangitan ng angkan ng mga dragon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.